Kabanata 341 hanggang 350. Cloudgate Relocation. Nag-alinlangan si Hunan sa kabilang dulo ng telepono, na lalong nag-alala kay Yang Yian. Kahit na sila ni Zialo ay magkakilala sa maikling panahon, mayroon siyang magandang impresyon sa mga sirena. Nang makita niya ang kanyang tunay na mukha, sinabi niya ng may malinaw na mga mata, "Gusto mo bang makipagkaibigan sa akin?" Ang pangungusap na ito ay lubos na nagpakilos kay Yang Yian, at naawa din siya sa kanya. Lalo niyang hinangaan ang kontribusyon ni Zialu sa mga mamamayan ng Jiuzhou. Dahil lamang sa isang matandang tawista ng sangkatauhan ang nagligtas sa kanyang buhay, iginagalang niya ang matandang Daoist bilang kanyang ama. Bukod dito, dahil sa biyaya at kaliwanagan na Nagel iligtas buhay ng matandang Daoist, minana ni Zialu, isang sirena, ang kalooban ng matandang Daoist at itinatag ang Shenlongtan upang protektahan ang Jiuzhou mula noong mga taon ng digmaan. Ito ang kanyang kontribusyon sa Jiuzhou bilang isang sirena, isang demonyo, at isang babae. Hinangaan ni Yang Yian si Zialu. Marami siyang ginawa na hindi kayang gawin ng maraming lahi ng tao. Matapos maging magkaibigan ang dalawa, tinulungan siya ni Zialu sa Ancient Martial Arts Conference at Wuxiang Dojo. Pagkatapos lamang ng kalahating buwan na pagsasama, siya, itinuring niya siya bilang isang kaibigan, at iginagalang nila ang isa't isa. Ito ay isang pagkakaibigan ng kapwa pagpapahalaga. Si Yang Yian ay walang diskriminasyon laban kay Zialu, at si Zialu ay hindi nagbabantay laban sa kanya. Ang pag-unawang ito ay mahalaga. Ngayong may narinig si Yang Yian na kakaiba mula kay Hunan, agad siyang nabalisa. Sinigawan niya si Hunan sa telepono nang walang kagalang-galang, "Ano ang nangyayari? Sabihin mo sa akin." "Bueno, sasabihin ko, kahit na ginamit ni Shenlongtan ang dati nitong background ng pamilya upang puksain ang impluwensya ni Guhua sa buong Jiuzhou sa pagkakataong ito, hindi sinabi ng Master ng Pond ang dahilan, ngunit nakikita kong ginawa niya ito para sa iyo. Mula sa sandaling umalis ka sa Shenlongtan, iniutos ng Master ng Pond ang kumpletong pagpuksa sa lahat ng impluwensya ni Guhua sa Jiuzhou. Binayaran namin ang presyo ng dugo at sa wakas ay ganap na natanggal ang mga nakatagong puwersa ni Guhua sa Jiuzhou. Bagamat laging handa si Shenlongtan na harapin si Guhua, pagkatapos mong umalis sa Shenlongtan ay nagutos ang Master ng Pond. Ito ay nagpapakita na ang aking Panginoon ay nagmamalasakit sa iyo, Ginoo. Matapos naming alisin ang kapangyarihan ng Guhua, nakatanggap kami ng balita na ang mga master mula sa mga sinaunang sekta sa ibang bansa na Shenzong at Yinyuman ay pumasok sa Jiuzhou, at pagkatapos ay umalis ang Master ng Pond. Bago umalis, binigyan ako ng Master ng Pond ng buong autoridad na pamahalaan ng Shenlongtan, at hiniling sa akin na sabihin sa iyo na pagbutihin ang iyong lakas sa lalong madaling panahon. Ang araw. Pagkaalis ng aking Panginoon, dalawang makapangyarihang likas na Panginoon mula sa Shenzong at Yinyuman ay sabay na nawala, at ang aking Panginoon ay nawala din. Mr. Yang, nabalitaan ko na nasaktan mo ang mga tao mula sa Shenzong at Yinyuman, tama ba? Medyo hindi maganda ang tono ni Hunan sa dulo. Ngunit hindi man lang siya sinisi ni Yang Yian, dahil ayon sa pahayag ni Hunan, si Zialu ay maaaring pumunta upang harapin ang mga likas na master mula sa Shenzong at Yinyuman para sa kanya. Si Yang Yian ay lubos na naniwala dito. Kahit na matagal na niyang hindi kilala si Zialu, alam ni Yang Yian na ang sirena ay simple at pinahahalagahan ang pagkakaibigan. Sa pag-iisip noong umalis siya sa Shenlongtan, bigla niyang tinanong siya kung mamimiss niya ba siya kung wala siya balang araw. Sa oras na iyon, ngumiti si Yang Yian at sinabing tiyak na mamimiss niya ito. Sa oras na ito, ganap na malinaw na si Zialu ay naglunsad ng isang maagang kampanya upang puksain ang Guhua Killer Organization para sa kanya, dahil alam ni Zialu na si Guhua ay kanyang kaaway. Sa wakas, pagkatapos na makapasok sa Jiuzhou ang mga likas na master ng Shenzong at Yinyuman, ibinigay ni Zialu ang Shenlongtan kay Hunan na parang nag-iwan ng testamento, at hiniling kay Hunan na sabihin sa kanya na magsanay at pagbutihin ang kanyang lakas. May isip na pinuntahan ni Zialu ang dalawang likas na master ni Shenzong at Yinyu para sa kanya, dahil namatay si Dingyang ng Shenzong at ang Earth Core ancestor ni Yinyuman sa kanyang mga kamay, at normal lang para sa kanila na maghayganti. Sa huli, sabay silang tatlo na nawala. Ito, pwede ba? Nakaramdam si Yang Yian ng hindi maipaliwanag na sakit sa kanyang puso at hindi na naglakas loob na isipin pa ito. Siya. Ikinuyong niya ang kanyang mga kamao at kumaluskos, at sinabi kay Hunan sa kabilang dulo ng telepono, "Sabihin mo sa akin ang balita ng iyong Pond Master sa lalong madaling panahon, salamat, at magpadala ng isang tao upang maghatid ng espiritual na gamot na ipinadala ng mga pangunahing pamilya sa aking bayan, Palm." Ibinaba ni Yang Yian ang telepono ni Hunan, puno ng dugo ang kanyang mga mata. Sa oras na ito, sigurado siya na maaaring pumunta si Zialu upang labanan ang dalawang likas na master sa ibang bansa para sa kanya. Ang mga likas na master na maaaring hayaan siyang makitungo ay dapat na mga likas na master sa itaas ng pangalawang antas. Siguro alam niya na hindi niya kayang harapin ang mga likas na sinaunang mandirigma sa itaas ng ikalawang antas. Who knows?
Baka may mangyari sa kanya. Kinasusuklaman ni Yang Yiyu ang kanyang sariling kawalan ng kakayahan. Kung nagkaproblema si Zialu dahil dito, hindi siya mapalagay sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Paglingon, si Yang Yiyu ay bumaba ng may mabigat na puso. Matapos makita si Qiu Yun, direktang sinabi ni Yang Yiyu, tinawag ni Qiu Yun ang lahat sa Yunmen, gaano man kahalaga ang kanilang trabaho, dapat silang pumunta sa villa sa loob ng kalahating oras. Okay, sir. Nakita ni Qiu Yun na napakalalim ng mukha ni Yang Yiyu, at hindi na siya naglakas loob na magtanong pa, kaya agad siyang tumawag. Sa isang sulok ng sala, nakaupo at umiinom ang matandang sina Jie Xian at Wang Zhongren, habang pinag-aaralan pa rin nina Du Guohui at Wu Jian ang pag-ukit sa kabilang panig. Umupo si Yang Yiyu sa sofa at sinabi kay Du Guohui, Hui, tumigil ka sa pag-ukit. Pumunta sa underground secret room at hilingin kay Lu Protector at Fang Daochang na lumabas. Nakita rin ni Du Guohui na hindi maganda ang mukha ng kanyang amo na si Yang Yiyu. Sa oras na ito, hindi siya naglakas loob ng umiti ng walang kabuluhan. Mabilis siyang sumagot at pumunta sa underground secret room. Pumunta sina Zhongren at Wu Jian para hanapin sina Xiang at Hao Dudo. Sabi ulit ni Yang Yiyu. Yes, master, tumayo sina Wang Zhongren at Wu Jian at lumabas ng villa para hanapin ang dalawang spirit beast. Sa oras na ito, lumabas sina Lu Zuoxi at Fang Daochang mula sa sekretong silid sa ilalim ng lupa. Sir, may importante po ba kayo? Lumapit si Lu Zuoxi kay Yang Yiyu at nagtanong. Sinabi ni Yang Yiyu kina Lu Zuoxi at Fang Daochang, handa ka nang umalis. Lilipat kami ngayon. Bumaba ka na para mag-impake ng mga gamit mo. Si Lu Zuoxi at Dao Fang ay parehong nakakaramdam ng pang-aapi mula kay Yang Yiyu. Hindi pa ito nangyari noon, kaya hindi sila naglakas loob na magsabi ng marami. Pumayag naman sila at bumaba para mag-impake. Hui, tingnan mo ang mga sasakyan at maghanda para sa paglipat. Kung walang sapat na sasakyan, tawagan si Liu Ziki para humiram ng kotse sa kumpanya. Inutusan muli ni Yang Yiyu si Du Guohui. Oo, master, aalis ako kaagad. Tumakas si Du Guohui. Nadama niya na ang kanyang Panginoon sa sandaling ito ay naglalagay ng maraming presyon sa kanya, at siya ay natakot, kaya mabilis siyang tumakbo. Sa oras na ito, ang matandang lalaki na nakaupo sa tapat ng sofa ay masayang uminom ng isang subo ng alak, tumingin kay Yang Yiyu at sinabing, may problema ba kay Yunboy? Wala sa mood si Yang Yiyu na lokohin ang matanda, kaya tumanggaw siya ng mariin at hindi na nagsalita. Nang makitang madilim ang mukha ni Yang Yiyu at tila hindi siya nagsasalita, ang matanda ay bamulong, boring, at pagkatapos ay uminom ng mag-isa, hindi na pinapansin si Yang Yiyu. Kinuha ni Yang Yiyu ang kanyang mobile phone, tinawagan si Uyang Yuking. Dahil lilipat na si Yunmen, walang may iwan sa kanyang mga babaeng kaibigan na maaaring kunin. Sa paghusga sa pakikipag-usap kay Hunan ngayon, maaaring naimbestigahan na ng mga tao mula sa Shenzong at Yinyuman ang sanhi ng pagkamatay ni Dingyang at ng Earth Core ancestor. Sa pagkakataong ito, nahuli siya ni Zialu, ngunit walang katiyakan na magkakaroon ng pangalawang pagkakataon. Ang mga sekta sa ibang bansa, ang mga sinaunang mandirigma mula sa iba't ibang kyushu, na nakakaalam kung ang kanilang mga pamamaraan ay magdadala sa kanilang mga kamag-anak at kaibigan sa kanilang paligid, si Yang Yiyu ay hindi nang ahas na sumugal. Bilang karagdagan, ang bulaklak ng buto ay inalis ni Shen Langtan, na malamang na mabibilang sa pamilya ng vampira na si Ruth ang account na ito sa kanyang ulo. Kapag nagsimula ng gumanti ang pamilya Ruth, hindi na makakapagtanggol si Yang Yiyu. Nakatakas si Ruth mula sa Wautum noong nakaraan, ito ay mga bomba. Kaya nagpasya si Yang Yiyu na umalis sa lalong madaling panahon. Pagkatapos bumalik sa kanyang bayan, siya ay magiging komportable sa pag-iisa at makakaapekto sa panahon ng pagtatayo ng pundasyon. Matapos maging matagumpay ang pagtatayo ng pundasyon, magkakaroon siya ng lakas upang labanan ang mga sinaunang sektang iyon. Tanging. Pagkatapos ay maaari ba siyang pumunta sa Gol upang ibalik si Liu Lingling, hanapin ang kinaroroonan ni Zialu, tiyakin ang kaligtasan ng mga kamag-anak at kaibigan, at gawin ang maraming bagay na gusto niyang gawin. Ang lahat ay nangangailangan ng oras at lakas. Bago niya itayo ang kanyang pundasyon, maaari lamang niyang labanan ang mga sinaunang mandirigma ng una o ikalawang antas ng Xiantian at mga taong may parehong kakayahan, ngunit kung makatagpo siya ng isang sinaunang mandirigma sa itaas ng ikalawang antas ng Xiantian, wala siyang magagawa kundi ang tumakas. Noong una ay gusto niyang maghintay ng 2 araw hanggang sa ang kanyang kapatid na si Yang Shanshan ay magbakasyon sa taglamig bago bumalik, ngunit ngayon ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Hunan at narinig ang balita ng pagkawala ni Zialu, at si Yang Yian ay ayaw nang maghintay pa. Tinawagan niya si Uyang Yuking at direktang sinabi, lilipat na ang Yunmen, aalis ngayon, sana bumalik ka sa akin. Medyo nagulat si Uyang Yuking sa kabilang dulo ng telepono, ngunit nagtanong pa rin, napaka-urgent. Napakasarap ng pakiramdam ni Uyang Yuking na may isip siya ni Yang Yian kapag bumalik siya. Oo, ito ay kagyat. May ilang bagay na hindi maipaliwanag ni Yang Yian sa iba.
Malapit na ang aking bakasyon sa taglamig, at maaaring tumagal ito ng isa pang linggo. Kung hindi gumana, pwede ka munang bumalik, at hahanapin kita pagkatapos ng winter vacation. Si Uyang Yuking ay isang guro sa universidad, at responsable muna siya sa kanyang mga estudyante. Naunawaan din ito ni Yang Yiyo, at sumang-ayon pagkatapos mag-isip tungkol dito. Okay, tawagan mo ako sa bakasyon sa taglamig at may hihiramin ako para sa iyo. Pagkatapos ibaba ang telepono ni Uyang Yuking, tumingin si Yang Yiyo sa entrance ng underground secret room at nakita sina Qiao Fu at Wu Maxia. Nagmamadaling naglakad ang dalawa papunta sa gilid ni Yang Yiyo. Tanong ni Qiao Fu, Sir, may nangyari ba? Ngayon, lilipat si Yunmen. Binigyan ka ni Maxia ng gawain para protektahan ang kaligtasan ni Uyang Yuking. Qiao Fu, babantayan mo muna ang villa. May formation dito. Ito rin ay magiging tanggulan ng ating Yunmen sa hinaharap. Kailangang may magbabantay dito. Ayos lang ba? Diretsyong sabi ni Yang Yiyo. Sabay na sumagot ang dalawa, huwag po kayong mag-alala sir, gagawin po namin ito ng maayos. Sa oras na ito, ang matandang lalaki na nakaupo sa tapat ng diwata ng alak ay biglang nagsabi, Yunboy, may dala ka ba? Kabanata 342, Pagbugbog sa espiritual na hayop. Si Yang Yian ay kausap sina Qiao Fu at Wu Maxia sa mahinang boses. Maging ang matandang si Haipang Jiaxian ay may nakita. Hindi niya akalain na ang matanda na lasing na pala ay biglang makapagsalita ng ganoong pangungusap. Talagang nabigla si Yang Yian. Sinubukan ni Yang Yian ang kanyang makakaya na huwag ipaalam sa iba ang tungkol sa pagkakaroon ni Qiao Fu at ng iba pang 3 ghost cultivator. Nang marinig niyang nagsasalita ang matanda, nagkunwari siyang tanga at sinabing, ano ang mga iyon? Hehe, hindi ko man sila nakikita, nararamdaman ko na may 2 bagay sa likod mo. Naramdaman ko ang isa sa kanila noong huling pagkakataon sa Lishan. Tell me, naligaw ka ba? Daan-daang taon na ang nakalilipas, may mga tao sa mundong ito na nagpapalayas ng mga multo at nanakit ng mga tao, ngunit sila ay tinadtad ng sarsa ng karne ng mga tao sa sinaunang martial arts world. Sa sandaling ito, hindi mukhang baliw na matandang may sakit ang matanda. Nagsalita siya ng napakalinaw. Ngunit naisip ito ni Yang Yian at tama ito. Ayon sa kanyang amo, ang matanda ay nasa estado ng pagkahumaling sa pagsasanay ng martial arts, na humantong sa pagkalito ng utak. Kapag wala siyang sakit, dapat pa rin niyang maalala ang ilang bagay sa kanyang ulo. Dahil naaalala niya ang mga nangyari 100 taon na ang nakalilipas, hindi ito madali. Kalmadong hinayaan ni Yang Yian sina Qiao Fu at Wu Maxia na umalis, at tumingin sa matandang lasing at binago ang usapan, Grand Elder, babalik tayo sa Yunmen headquarters ngayon. Paano kung painumin kita ng sapat na alak ng unggoy pagkatapos nating bumalik? Kailan? Narinig ito ng matanda, nagsimulang magningning ang kanyang mga mata, at nagmamadaling sinabi, Yunboy, tuparin mo ang iyong salita. Kung kulang ka pa sa pag-inom pagkatapos mong bumalik, huwag mo akong sisihin na binugbog kita. Sa sandaling pag-usapan ng tungkol sa alak, ang matandang lasing ay makakalimutan ang lahat. Matagumpay na binago ni Yang Yian ang paksa. Ayaw niyang malantad ng maaga ang pagkakaroon ni Qiao Fu at ng iba pang 3 ghost cultivator, at gusto niyang gamitin ang mga ito bilang trump card sa kritikal na sandali. Walang problema, matatalo mo ako kung hindi ka uminom ng sapat. Sumang-ayon si Yang Yian. Habang nag-uusap ang dalawa, natagpuan ni Wang Zhongren at Wu Jian sina Dao Xiangxiang at Hao Dudu mula sa labas. Inayos din ni Lu Zuoxi at Dao Stfang ang kanilang mga bagahe at bumaba mula sa itaas. Si Qiao Yun din ang gumawa ng notification call. Umupo ang lahat at naghintay sa pagdating ng iba. Hiniling ni Yang Yiyu kay Qiao Yun na abisuhan sila sa loob ng kalahating oras. Nalaman ng lahat ng nakatanggap ng tawag mula kay Qiao Yun na hindi maganda ang mood ni Yang Yiyu, kaya hindi na sila naglakas loob na magtanong pa at isa-isang bumalik. Sa katunayan, dumating ang lahat sa loob ng 20 minuto. Naunang dumating sina Zhao Wuling at Zhao Nan. Bagamat hindi pa sumasali si Zhao Wuling sa Yunmen ngayon, nasa ilalim siya ng utos ni Yang Yiyu upang protektahan ang kaligtasan ni Zhao Nan. Nalaman din niya ang ilang bagay tungkol sa Yunmen mula kay Zhao Nan. Gusto niya talagang sumali sa Yunmen, ngunit wala siyang pagkakataon. Pupunta si Zhao Nan sa villa ngayon, at si Zhao Wuling ang personal na gumaganap bilang driver at pumunta rito ng walang kahihiyan. Habang nasa daan, nakiusap siya kay Zhao Nan na magsabi ng magagandang bagay sa harap ni Yang Yiyu para makasama niya si Yunmen. Anong nangyari? Pumasok si Zhao Nan at nakita niyang hindi masyadong maganda ang mukha ni Yang Yiyu, kaya umupo siya at tinanong siya ng mahina. Tumayo si Yang Yian at pilit nang umiti kay Zhao Nan, sinabing, ngayon ay tinatalakay natin ang paglipat ng Yunmen. Umupo ka muna at hintayin mong dumating ang iba bago tayo mag-usap. Sagot, at natural na umupo ang dalawa. Siya lang ang naging bukas na kasal ni Yang Yian. Sa isip ng lahat ng tao sa villa at Yunmen, siya ang reyna, at kwalipikado siyang makasama si Yang Yian.
Pagkatapos ay dumating sina Liu Ziki at Li Dai, at pagkatapos mag-hello, umupo sila sa isang tabi. Pagkatapos ay pumasok sina Yang Shanshan, Tang Longgusi at ang dalawa pa. Kuya, ano ba ang pagmamadali mo? Nakatanggap lang ng tawag si Yang Shanshan mula kay Qiu Yun na humihiling sa kanya na bumalik kaagad, at hindi niya alam kung ano ang iniisip ng kanyang kapatid. Umupo ka muna, at hintayin dumating ang lahat bago tayo mag-usap. Wala sa mood si Yang Yian na makipagbiruan sa kanyang kapatid sa oras na ito. Inilabas ni Yang Shanshan ang kanyang dila, hindi nang ahas na magsalita pa, at tumakbo kay Liu Ziki at umupo. Pagkatapos ay magkasunod na dumating sina Lin Huan at Ning Ke. Sa puntong ito, lahat ng tao sa Yunmen sa sinaunang kabisera ay dumating. Naramdaman ng lahat ang mapang-ipang aura na nagmumula kay Yang Yian ngayon, na nagpatakot sa lahat na tumawa. Lahat ay nagtataka sa kanilang mga puso, may mali ba sa kagyat na pangangailangang lumipat. Ito. Hindi ba't ayaw ngumiti ni Yang Yian, ngunit iniisip ang tungkol sa pagkawala ni Xia Lu at ang posibilidad ng isang aksidente, dagdag pa ang mga kaguluhan na halatang dumating sa kanya ang Divine Sect at ang Yin Yu Sect, talagang wala siyang gana. Pagkatapos ng deadline ng lahat, hiniling niya na umupo ang lahat, at pagkatapos ay sinabi, lahat sa Yunmen, maliban sa mga talagang hindi makaalis sa sinaunang kabisera, lilipat tayo ngayong hapon. Tumili. Tumili. Nang sabihin niya ito, sina Hao Dudo at Daor sa sala ay naglalaro at tumitili, naputol ang mga salita ni Yang Yian. Tumigil kayong dalawa sa pagtatalo, sigaw ni Yang Yian sa dalawang espiritong hayop. Tahimik sina Hao Dudo at Daor Xiangxiang. Nagpatuloy si Yang Yian, hindi ko na ay detalye ang mga partikular na dahilan. Sa madaling salita, ang ating Yunmen ay malamang na makatagpo ng isang malaking kalaban, kaya ang ibig kong sabihin ay lilipat tayo ngayon. Ang pagbabagong anyo ng ating bayan ay karaniwang natapos, at ang punong tanggapan ng Yunmen ay naroon sa hinaharap. Para sa kaligtasan ng lahat, babalik tayo ngayon. Pagkatapos nating bumalik, gagawa ako ng mga table tasks para mapahusay ang lakas ng lahat ng tao sa Yunmen, para maprotektahan ng lahat ang kanilang sarili. Sa oras na iyon, lalabas ang mga gustong lumabas para sa pagsasanay. Naniniwala ako na ang lahat ng nakaupo dito ay karaniwang nauunawaan na ang ating Yunmen ay iba sa mga sinaunang mandirigma, ngunit mas mataas na antas ng mga magsasaka. Masasabing ang daan na tatahakin sa hinaharap ay mas malawak at walang hanggan kaysa sa mga sinaunang mandirigma. Napakalaki ng mundo, napakalawak ng mundo, at maging ang malawak na universo ay magiging entablado para sa mga magsasaka. Sana lahat ay ipunan ang kanilang mga puso. Dahil napunta na sila sa kalsada ng paglilinang, aakyat sila sa tuktok. Ang pera at materyal sa sekular na mundo, maliban kay Taidan, ay may mga pangarap na dapat ituloy. Iiwan ko muna siya sa sekular na mundo. Ang iba ay umaasa na maaari mong ihinto ang iyong trabaho at tumutok sa paglilinang. Maging ito ay isang sinaunang mandirigma o isang magsasaka, ito ay isang mundo kung saan ang lakas ay iginagalang. Kung wala kang lakas, mabubuli ka. Kung binugbog ka ng iba o pinapatay man lang, matitiis mo lang. Ngunit magsalita tungkol dito, sa kalsada ng paglilinang, ang chi-refining stage ay simula pa lamang. Masasabi ko sa iyo sa masalimuot na paraan na kapag naabot mo na ang foundation building stage, magagawa mong magsanay ng mahika, tunay na mahika, at kahit lumilipad ay hindi imposible. Pagkatapos ng pagtatayo ng pundasyon, papasok ka sa larangan ng paglilinang. Sa chi-refining stage, maaari ka lamang maging kapantay ng mga sinaunang martial artist. Kung tungkol sa pagkatapos ng pagtatayo ng pundasyon, ang mga superior na paraan ng mga magsasaka ay maaaring unti-unting lumitaw. Sa sinaunang kabisera, nanatili si Liu Ziki, at sinundan siya ni Dai. Makalipas ang kalahating taon, bumalik si Dai sa Yunmen para magsanay ng may kapayapaan ng isip. Hinintay ni Tanglong at si Luo si Shanshan na bumalik kasama niya sa bakasyon sa taglamig. Yung iba naman, sana babalik ka sa akin. Tumili. Tumili. Bang! Nagsimula na namang magkagulo sina Hao Dudo at Daor Xiangxiang sa sala, at natambarin sila at binasag ang walang laman na bote ng alak ng matanda sa mesa. Ang dalawang pag-uusap ay naputol ng dalawang espiritong hayop. Si Yang Yiu ay nasa masamang mood sa simula, at sa pagkakataong ito siya ay lubos na nagalit. Nakaupo sa sofa, bigla niyang sinampal sina Hao Dudo at Daor Xiangxiang sa di kalayuan ng palad na puno ng totoong enerhiya. Tumili. Tumili. Bang! Si Daor Xiangxiang ay sumigaw at nahulog ng mahigit 10 metro ang layo, pumulupot sa sulok. Naapektuhan lang ito ng totoong enerhiya ni Yang Yiu. Matapos mahulog sa sulok, umakyat ito, umiikot ang mga mata sa paligid, nakatingin sa galit na si Yang Yiu, sa kawalan, hindi nang ahas na kumilos. Nabasag din itong palad ang marble coffee table. Ang pinakamasama ay si Hao Daodao, na siyang unang nagdusa. Ang palad ni Yang Yiu na may tunay na enerhiya ay direktang hinampas si Hao Daodao sa hangin at nontog sa dingding. Hinampas ni Hao Daodao ang pader habang sumisigaw.
Sa isang iglap, isang mahinang gintong liwanag ang bumungad sa kanyang buong katawan. Matapos hampasin ng palad ni Yang Yiyo, nagulat din siya. Galit at inis siya sa dalawang espiritong hayop, ngunit pinagsisihan din niya ito. Maayos si Dower, ngunit natakot siya na ang palad na ito ay papatay kay Hao Dao Dao at ang pakinabang ay hindi hihigit sa pagkawala. Gayunpaman, sa sandaling natama ni Hao Dao Dao ang pader, biglang sumilay ang isang sinag ng liwanag sa mga mata ni Yang Yiyo. Malinaw niyang nakita na sa sandaling sasampalin na ni Hao Dao Dao ang pader, isang gintong liwanag ang bumungad sa katawan nito, at bumubulusok ang mga buhok mula sa katawan nito at direktang tumama sa dingding. Innate Magic Power. Pagkatapos, nakita ni Yang Yiyo na ang parang arrow na buhok sa katawan ni Hao Dudo ay maaaring umalis at sumabog sa dingding, ang mga salitang katutubong kapangyarihan ng mahiwagang, ay sumisipsip sa kanyang isipan. Dahil nag-evolve ang bloodline ni Hao Dudo, hindi na pag-aralan ni Yang Yiyo kung anong uri ng likas na kapangyarihan ng mahiwagang taglay nito. Ngayon, sa galit, hindi niya inasahan na mapuwersa ang likas na mahiwagang kapangyarihan ni Hao Dudo. Matapos makita ang parang arrow na buhok ni Hao Dudo na sumasabog sa dingding, nakahinga ng maluwag si Yang Yiyo. Alam niyang sa pagkakataong ito ay hindi na niya kailangang mag-alala na si Hao Dudo ay mapatay sa pamamagitan ng kanyang palad. At least hindi siya mawawala ng buhay. Kahit na siya ay kalahating patay, mailigtas niya siya sa pamamagitan ng tubig ng buhay. Boom! Matapos ang isang malakas na putok, lumipad si Hao Dudo mula sa dingding at lumapag sa bakuran ng Vilya, na sumisigaw sa labas ng bakuran. Gumaan ang pakiramdam ni Yang Yiyo matapos marinig ang tunog, at malamig na bamantong hininga, ang dalawang masasamang hayop ay lalong nagiging mapangahas. Haharapin kita pagbalik ko. Sa oras na ito, ang iba ay nagulat sa biglaang galit ni Yang Yiyo, at halos lahat ng tao ay tumitibok. Bihira para sa lahat na makitang nagagalit si Yang Yiyo, ngunit walang sino man ang umaasa na siya ay magiging napakatakot kapag siya ay galit. Bagamat ang galit na ito ay nakadirekta sa dalawang espiritong hayop, nag-iwan din ito ng malalim na impresyon sa lahat. Kabanata 343 Nasa krisis ba ang Reyna? Matapos sabihin ang halos lahat ng kailangang sabihin, tumingin si Yang Yiyo sa paligid at nagtanong, may tanong ba ang lahat? Kung hindi, mag-impake ka at humanda ka. Sino ang nang-ahas na sabihing may problema sa panahong ito? Ang galit niyang hitsura ngayon lang ay natakot sa lahat, at lahat sila ay nagsabing walang problema. Sinabi ni Yang Yiyo sa kanyang tatlong alagad na paandarin ang sasakyan at maghanda sa pag-alis. Nang makarating sila sa labas, lumapit si Liu Ziki bago umalis at sinabing, malala na ba ang problema sa pagkakataong ito? Bueno, ang Shanzong at Inyuman na nabanggit natin ay parehong sinaunang sekta. Malamang na may makapangyarihang likas na nilalang sa mga sekta. Nakapatay na ako ng mga tao mula sa dalawang sekta na ito. Hindi sila handa sa kanilang paghihiganti. Pambihira ang lakas ng mga likas na sinaunang mandirigma, kaya dapat tayong mag-ingat. Bilang karagdagan, ang ilang mga kaaway ay maaaring dumating. Nasa dilim sila at maaaring isangkot ka. Mag-ingat ka. Si Yang Yiyo ay same time na nagbilin kay Liu Ziki. Tumango si Liu Ziki at sinabing, mag-iingat ako. Bilang karagdagan, gusto kong panatilihin si Lin Huan. Siya ang namamahala sa pananalapi ng kumpanya. Kung umalis siya, nag-aalala akong maghanap ng iba. Ano sa tingin mo? Pinag-isipan ito ni Yang Yiyan at sinabing, okay, pagkatapos ay hayaan mong manatili si Lin Huan. Magkakaroon ng angkop na kandidato sa pananalapi na papalit sa kanya sa hinaharap. Alam ko ito. Sige, aalis muna kami. Sumakay sina Liu Ziki at Li Dai sa kotse. Lumapit si Yang Yiyan kay Lin Huan at sinabing, salamat sa iyong pagsusumikap. Maghintay hanggang makahanap si Taidan ng angkop na kandidatong papalit sa iyo, at pagkatapos ay maaari kang bumalik. Well, alam ko. Ang grupo ay nasa isang kritikal na panahon ng layout sa buong bansa. Hindi ako makaalis sa ganitong oras. Huwag kang mag-alala, mag-iingat din ako. Sabi ni Lin Huan. Sige, pumunta ka. Papadalhan kita ng elixir sa loob ng ilang araw. Huwag mahuli sa paglilinang. Maaari tayong makaharap ng napakalakas na mga kaaway sa hinaharap. Mukhang nag-aalala si Yang Yiyan. Pagkatapos ay pinaalis niya sina Lin Huan at Liu Ziki. Pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang kapatid na si Yang Shanshan at si Tanglong Goslo. Sinabi niya kay Yang Shanshan, Shanshan, ilang araw na lang ang natitira para sa holiday. Mga isang linggo, babalik ako pagkalipas ng 10 araw. Ngayon lang nakita ni Yang Shanshan ang galit ng kanyang kapatid, at medyo natatakot pa rin siya. Bueno, huwag maging kusa, makinig sa pagsasaayos ni Tanglong at si Luo sa lahat ng bagay, kaligtasan muna, bumalik ka agad sa akin pagkatapos ng bakasyon, naiintindihan mo. Si Yang Yiyan ay higit na nag-aalala tungkol sa kanyang kapatid na si Yang Shanshan, na freshman pa lang at nakarating lang sa unang antas ng chi-refining stage. Kuya, hindi na ako bata, huwag kang mag-alala, papakinggan ko talaga sina Kuya Tang at Sister si Luo. Sabi ni Yang Shanshan na nakalabas ang dila. Mas mabuting gawin ito.
Napakamot si Yang Yian sa kanyang ilong sa paraang mapagmahal, at pagkatapos ay sinabi kina Tanglong at Gu Siluo, nagsumikap kayong dalawa sa panahong ito. Kung hindi makikinig si Shanshan, harapin mo na lang siya, at lahat ay nakabatay sa kaligtasan. Huwag po kayong mag-alala sir, isusumpa po namin ang kaligtasan ng binibini at hindi namin hahayaang malagay sa gulo. Kung sino man ang gustong manakit sa binibini ay kailangang tumapak sa ating mga bangkay. Alam ni Tanglong at Gu Siluo na pinahahalagahan ni Yang Yian ang kapatid na ito, at nagbigay kay Yang Yian ng napakaseryosong garantiya. Hindi naman ganoon kaseryoso. Ingat ka lang. Kung may mangyari, tawagan mo ako kaagad. Okay, pwede ka nang umalis. Kinawayan ni Yang Yiu ang kanyang kamay para paalisan silang tatlo. Sa oras na ito, lumingon siya at nakita si Wu Mokyo sa gilid. Pagkatapos lunukan ng mahiwagang kristal, si Wu Mokyo ay naging isang napakagandang kagandahan sa magdamag. Ito ay kamanghamanghang. Tumingin sa kanya si Yang Yiu at mahinang nagsabi, Kier, pagkaalis natin, ang kaligtasan ng Shanshan at ng iba pa sa sinaunang kabisera ay nasa iyong mga kamay. Sir, huwag mag-alala, tiyak na paprotektahan ni Kier ang kaligtasan ng binibini. Pagkatapos makipag-chat kay Wu Mokyo para sa ilang salita, pinakawalan siya ni Yang Yiu. Ngayon sa buong Yunmen, kung hindi mabibilang ang matandang si Jiexian, ang cultivation ni Wu Mokyo ang pinakamakapangyarihan. Pagkatapos lunukan ng mahiwagang kristal, siya ay isang tunay na panahon ng pagbuo ng pundasyon. Sa kanyang pananatili sa sinaunang kabisera upang lihim na protektahan ang kanyang kapatid na siyang Shanshan at pangalagaan ang kaligtasan ni Liu Ziki at iba pa, gamaan ang loob ni Yang Yiu. Sa sandaling ito, naglakad si Ningke sa gilid ni Yang Yiu na may kaunting pagpipigil, may gustong sabihin ngunit pinigilan ang sarili. Alam ni Yang Yiu na bilang isang inspector, hindi makakaalis si Ningke, ngunit mula sa makasariling pananaw, ang sweldong ito ay lubhang mapanganib, at umaasa siyang babalik siya sa Yunmen kasama niya para magsanay. Sabihin mo lang kung ano ang gusto mong sabihin, ngumiti si Yang Yiu kay Ningke. Mula noong huling taglagas, si Ningke ay ganap na nawalan ng galit sa harap ni Yang Yiu, at kumilos ng napakainit. Nang makita ang kanyang pinipigilang hitsura, alam ni Yang Yiu na mahirap ito para sa kanya. Ako, hindi ko pa naibibigay ang trabaho sa kamay. Maaari ba akong pumunta sa iyo pagkatapos ng ilang araw? Medyo kinabahan si Ningke. Ang galit ni Yang Yiu sa dalawang espiritong hayop bago siya natakot. Hindi pa niya nakita ang lalaking ito na sobrang depressed. Bumantong hininga si Yang Yian at sinabing, alam kong hindi ka mapakali kung hihilingin kung umalis ka sa trabaho ngayon, ngunit nag-aalala ako sa iyong kaligtasan. Bibigyan kita ng ilang araw para magbakasyon ng mahabang panahon. Pagkatapos ng ilang araw, maaari kang bumalik kasama si Shanshan at ang iba pa. Kapag na-promote ka, maaari kang bumalik sa trabaho. Magagawa mo bang protektahan ang iyong sarili pagkatapos? Naantig si Ningke nang marinig niya itong sinabi ni Yang Yian. Paulit-ulit siyang tumango, oo, magbabakasyon ako ng mahabang panahon at babalik ako para makita ka pagkatapos kong ibigay ang gawaing nasa kamay. Umalis na ang mga dapat umalis, at halos mag-impake na si Yang Yian at sumakay na sa kotse para umalis. Naiwan si Qiao Fu upang bantayan ang villa, pumunta si Wu Moxia upang protektahan si Ouyang Yuking, at kinailangan ni Wu Mokyo na protektahan si Yang Shanshan habang inaalagaan si Liu Ziki. Yung na maaaring umalis ng magkasama ay sina Zhao Nan, Dao Fang, tatlong apprentice, Qiu Yun, Lu Zuoxi, ang matandang si Jiexian, kasama si Zhao Wuling, at dalawang espiritong hayop. Si Yang Yian mismo ang nagmaneho ng kotse, at si Zhao Nan ay natural na nakaupo sa kanyang sasakyan. Ang iba ay minamaneho ni Dugu Hui at Zhao Wuling sa dalawang komersyal na sasakyan. Pagkasakay sa kotse, tumingin si Yang Yian kay Zhao Nan at sinabing, sinisisi mo ba ako kung bakit ka nagmamadaling umalis? Pinaikit ni Zhao Nan ang kanyang mga mata at sinabing, how dare I blame you? Anyway, halos lahat ng affairs ng kumpanya noong nakaraang linggo. Kahit kaya kong umalis, ikaw ang aking kaaway. Ano ang magagawa ko kung susundin kita? Hinalikan ni Yang Yiu ang kanyang noo at sinabing, talagang nag-aalala ako sa kaligtasan ng bawat isa sa inyo. Ang panahong ito ay iba sa nakaraan. Kapag lahat ng tao kasama ko, magaan ang pakiramdam ko. Huwag kang masyadong mapagod, at huwag kang mag-alala sa akin. Huwag kang mag-alala. Ngayon wala akong trabaho, at relaxed ako. Oras na para magpahinga ng mabuti. Sa hinaharap, inaasahan kong ibahagi sa iyo ang lahat. Alam mo, naiinit talaga ako kay Dugu Walking. Last time I went to the airport to pick you up, I saw her and you appeared together. Sobrang nagilty ako. Bakit hindi kita matutulungan? Naiinggit din ako sa kanya. Pagkatapos magmaneho, nakipag-chat si Zhao Nan kay Yang Yiu at sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang iniisip. Sa katunayan, siya ay puno ng isang pakiramdam ng krisis sa kanyang puso, dahil alam niya na si Yang Yiu ay nakatadhana na hindi isang ordinaryong tao, at hindi siya maaaring mangibabaw ng mag-isa. Higit sa lahat, sa mundo ng mga magsasaka, ang lakas ay iginagalang pagkatapos ng lahat.
Kung siya ay may lakas, maaari niyang samahan si Yang Yiyo na makipagsapalaran tulad ni Dugu Waking. Kung wala siyang lakas, magiging pabigat siya kay Yang Yiyo gaya niya ngayon. Kaya't sa pagkakataong ito ay biglang sinabi ni Yang Yiyan na si Yunmen ay gumagalaw, na naging dahilan upang hindi siya maging handa, ngunit hindi siya tumutol, dahil ang kanyang malakas na karakter ay hindi nagpapahintulot sa kanya na maging pabigat kay Yang Yiyan. Malinaw din niyang inisip na magsasanay siya ng mabuti pagkatapos bumalik sa bayang kinalakan ni Yang Yiyan sa pagkakataong ito, at sinubukan niyang tulungan si Yang Yiyan. Kung hindi siya makakatulong, at least hindi siya magiging pabigat sa kanya. Habang nasa daan, nag-uusap ang dalawa, at unti-unting kumalma ang mood ni Yang Yiyan. Ito. Matagal ng panahon mula noong nakipag-usap siya sa puso ni Zhao Nan. Bagamat napaka-stress ang pakikipag-chat kay Zhao Nan, palagi niyang magagamit ang kanyang karunungan upang makita ang buong mundo at malaman kung ano ang susunod nitong sasabihin, ngunit napakasaya nito kay Yang Yiyan. Sa pakikipag-chat kay Zhao Nan, ang lahat ay malinaw sa isang sulyap. Ang pakiramdam na ito ay napaka-challenging at conquering, masakit at masaya. Umalis sila sa tanghali at dumating sa maliit na bayan ng county ng bayan ni Yang Yiyan noong hapon. Pagkatapos ng ilang oras na pagmamaneho, alam ni Yang Yiyan na pagod ang lahat, kaya naghanap siya ng restaurant at hiniling sa lahat na magpahinga at kumain bago bumalik. Pagkababa ng sasakyan, dinala ni Zhao Nan si Yang Yiyan nang hindi kumakain ng kahit isang kagat. Kumain muna tayo. Anong nagmamadali? Naisip ni Yang Yiyan na bibisita siya sa maliit na bayan ng county. Hindi ko pa nakikita si Lola. First time ko ito. Ako ang iyong apong babae, Yang Yiyan. Natural, kailangan kong bumili ng para kay Lola. Hindi ako makapag-iwan ng masamang impresyon kay Lola. Sa totoo lang, sobrang kinakabahan ako ngayon. Seryosong sabi ni Zhao Nan, hindi naman sa dominanteng estilo ng CEO. Nakita ni Yang Yiyan na talagang kinakabahan siya. Nakangiting sinabi niya, hindi, si Lola ang pinakamabait na tao sa mundo. Siguradong magugustuhan niya kung pupunta ka. Noong magkanobyo kami, wala na ang pamilya niya at pinag-uusapan ka. Sayang at hindi niya nakilala ang iyong apo. Lahat ay nasa bahay. Hindi na kailangang bumili. Hindi uubra yan. Hindi ko pa nabisita si Lola in the first place, sobrang bastos na. Kailangan kong bumili ng mga regalo. Tsaka may isa pang duwende sa bahay niyo. Hindi ko masisiguro na hindi magugustuhan ni Lola pagkatapos kong pumunta. Tara, sundan mo ako dali at bumili ng para kay Lola. Napakatatag ng ugali ni Zhao Nan. Si Yang Yiyan ay nakasimangot. Alam niyang ang demonyong tinutukoy ni Zhao Nan ay si Dugu Waking. Nasa panganib ba ang reyna? Napaisip si Yang. Hindi niya magawang kumbansihin at tapikin lang siya para bumili ng regalo para sa kanyang lola. Kabanata 344, Pag-anunsyo ng Retreat to Refine Foundation Building Kills. Pagkatapos ng 2 oras na paglalakad kasama si Zhao Nan, bumili sila ng maraming regalo bago sila umalis. Sa pagbabalik, nalaman ni Yang Yiyan na dahil wala siya ng higit sa kalahating taon, lahat ng mga landas sa bundok ay inayos, pinalawak, at mas patag. Talagang mahirap lakbayin ang mga kalsada sa kanyang bayan noon. Sinabi niya kay Chen Qibian noong panahong iyon na pinakamahusay na ayusin ang mga kalsada kung magagawa nila. Ngayon tila ito ay resulta ng pagsisikap ni Chen Qibian. 40 minuto pagkatapos umalis sa bayan ng county, sa wakas ay bumalik sila sa nayon. Mula sa malayo, nakita nila ang bagong nayon na nakikita, na may mga hanay ng maliliit na villa. Isang malaking grupo ng mga tao ang lumitaw sa pinuno ng nayon. Mula sa malayo, sila Lola at Chen Qibian, pati na rin ang blind date sa village. Si Yang Yiyan ay nagmamadaling lumabas ng sasakyan at naglakad kasama si Zhao Nan. Lola. Medyo maasim ang ilong ni Yang Yiyan pagkatapos sumigaw, na iniisip na siya ay masyadong hindi karapat-dapat. Si Lola ang nagpalaki sa kanila at sa kanilang mga kapatid mula pa noong bata pa sila. Hindi naging madali ang walang ama o ina. Mahigit kalahating taon siyang nawala, na mali talaga. Yanzi, mahal kong apo, buti na lang bumalik, buti na lang bumalik. Bakas sa mukha ni Lola ang pananabik habang hawak niya ang kanyang mga kamay. Paanong hindi niya mamimiss ang dalawa niyang apo? Nang makitang nasa mabuting kalooban si Lola, nabuhayan ng loob si Yang Yiyan. Pagkatapos ay dinala ni Liu Zhengguo ang blind date para salubungin siya. Ang buong nayon ay nagpapasalamat kay Yang Yiyan, dahil ang muling pagtatayo ng bagong nayon ay binayaran ni Yang Yiyan, at walang nagbayad ng kahit isang sentimo. Ang bawat sambahayan ay nanirahan sa isang maliit na villa na may independenteng bakuran. Ang panloob na dekorasyon at iba pa ay mga modernong pamantayan. Walang nadismaya. Kaya nang marinig nila na babalik si Yang Yiyan, lahat ay bumati sa kanya. Pagkatapos batiin ang lahat, nagbigay si Yang Yiyan ng mga regalo sa bawat pamilya, at ang 3 sasakyan ay napuno ng mga reg-along binili sa county. Pagkatapos ng mainit na pagtanggap, hiniling ng kalihim ng partido ng nayon na si Liu Zhengguo na maghiwa-hiwalay ang lahat at hiniling kay Yang Yiyan na umuwi muna at magpahinga. Kung meron man.
Mag-uusap ang lahat bukas. Taglamig na, at mas malamig sa malalalim na kabundukan ng kanyang bayan. Nagmamadaling pinakiusapan ni Yang Yian si Lola na sumakay sa kotse at umuwi muna. Ang lahat ay lumipat sa bagong nayon sa Tag-araw, at ang lumang nayon ay itinayong muli sa ibang pagkakataon. Lumipat din si Lola sa bagong nayon tulad ng mga taga-nayon. Anyway, umalis si Yang Yian ng mahigit 10 vilya para tirahan ng mga tao. Pagdating sa bahay, sinuntok ni Yang Yian. Kapareho ito ng mga rendering, na nagpakita na si Chen Qibian ay napaka-dedikado. Matapos makaupo ang lahat sa sala, sinabi ni Yang Yian kay Chen Qibian, "Salamat sa iyong pagsusumikap, Lao Qi." Maganda ang reconstruction. Si Chen Qibian ay labis na kinabahan. Matapos marinig ang mga salita ni Yang Yian, sa wakas ay gumaan ang pakiramdam niya sa kanyang puso at mabilis na sinabi, "Hindi mahirap, hindi mahirap. It's my blessing na makapagtrabaho para sa iyo. Sige, maupo ka, tatandaan ko ang kontribusyon mo. By the way, kumusta na ngayon ang reconstruction ng lumang village?" Si Yang Yian ay higit na nag-aalala tungkol sa lumang nayon, dahil gusto niyang gamitin ang lumang nayon bilang punong tanggapan ng Yunmen. Na-renovate ang lahat ayon sa iyong mga kinakailangan. Ito ay natapos na. Maaari kang pumunta at makita ito anumang oras. Sabi ni Chen Qibian. "Well, sabay na tayong magkita mamaya." Pagkatapos nito, ipinakilala ni Yang Yian ang kanyang lola at ang iba pa, at kilala sila ng lahat ng tao sa Yunmen. Pagkatapos ng pagpapakilala, malayang pumunta si Yang Yian sa lumang nayon. Pinangunahan ni Zhao Nan ang ilang kababaihan upang samahan si Lola sa paghahanda ng mga pagkain. Makikita na sobrang nasiyahan si Lola kay Zhao Nan, na nagpagan din ng pakiramdam ni Yang Yian. Nang pumunta sa lumang nayon, tinawag ni Yang Yian ang matandang lalaki ng alak, at syempre kailangan niyang bigyan ng alak ang matandang unggoy. Talaga, lahat ng lalaking naruroon kasama ang 3 apprentice ay magkasamang pumunta sa lumang nayon. Ang bagong nayon at ang lumang nayon ay pinaghihiwalay ng isang ilog, at isang tulay ang itinayo sa pagitan nila upang mag-ugnay sa kanila. Ang distansya sa pagitan nila ay halos 800 hanggang 900 metro lamang. Ang buong lumang nayon ay inayos at naibalik sa batayan ng pag-iingat sa mga lumang bahay, at ang mga lumang bahay sa sinaunang nayon ay natupad. Sa wakas ay nakuha ng ancestral home ng pamilya Yang ang gusto nito, at ang 3 patio ay pinagsama-sama at naging isa muli. Pagkatapos maglakad-lakad, nasiyahan si Yang Yian. Ang pagsasaayos ay napanatili at naibalik ang kabuuang humigit kumulang 30 sinaunang bahay, na higit pa sa sapat bilang punong tanggapan ng Yunmen. Hindi iniisip ni Yang Yian ang tungkol sa pag-akit ng pamumuhunan, at hindi siya kapos sa pera ngayon. Tungkol naman sa biotechnology problems ng mga taga-nayon, pinag-isipan niya ito. Ang pamumuhunan sa industriya ng ecotourism ng hotel sa bagong nayon ay magbibigay din ng ibabalik sa lahat. Kung tungkol sa lumang nayon, ito ay magiging isang ipinagbabawal na lugar ng Yunmen. Hindi ito mabubuksan. Ang bagay na ito ay kailangang talakayin sa kalihim ng partido ng nayon na si Liu Zhengguo. Ayon sa naunang ideya, nais ni Yang Yian na ayusin at ibalik ang lumang nayon, makaakit ng pamumuhunan, at gamitin ito bilang isang art village para makinabang ang mga blind date. Ngunit ngayong lumipat na ang Yunmen, natural na magbabago ang planong ito. Sa mga tuntunin ng espasyo sa pagtatayo, ang bagong nayon sa kabila ng ilog ay mas maluwang at angkop para sa pagpapaunlad. Ang lumang nayon ay malapit sa mga bundok, na hindi angkop para sa pag-unlad ng kabuhayan ng mga tao, ngunit angkop para sa pagpapaunlad ng paglilinang ng Yunmen. Ngayon ang unang problema ay upang ayusin ang pagbuo, mas mabuti upang masakop ang buong pag-iral. Tinanong ni Yang Yiu ang kanyang Panginoong si Yun Changxi sa kanyang puso, "Matanda, tingnan mo, anong uri ng porma sayon ang angkop para sa lugar na ito bilang pundasyon ng Yunmen?" Ang lugar na ito ay napapaligiran ng mga bundok at ilog, at malapit din sa ferry pond noong nakaraan. Sa kaunting pagsisikap, halos hindi namin maiayos ang isang maliit na Jotian Formation. Ang mga bundok at mga ilog ay pinagsama, ang langit at ang lupa ay magkatugma, at maaari itong magtipon ng espiritual na enerhiya. Hindi naman masama. Gaano karaming mga espiritual na bato ang mayroon ka? Hindi nagmura si Yun Changxi nang humihingi ng payo sa mga seryosong bagay, at mabilis na tumugon kay Yang Yiu. Sa susunod na 2 araw, dapat ihatid ni Hunan ang mga espiritual na gamot na ibinigay niya sa mga pangunahing puwersa noong nakaraang panahon para sa alchemy. Pagkatapos makumplito, na may mga espiritual na bato sa kamay, dapat mayroong higit sa 40. Sapat na ba ito? Tanong ni Yang Yiu. Ang pinakamababang antas ng maliit na Jotian Formation ay nangangailangan ng 12, 24, 36, 54, at iba pa. Ang mas maraming espiritual na mga bato, mas mahusay ang pagbuo. Mag-isip ng paraan para makakuha ng 54 at mag-set up ng pang-4 na antas na maliit na Jotian. Ang depensa ay makakalaban sa yugto ng Jindan, at ang espiritual na enerhiya ay maiipon araw-araw, na sapat na para sa paglilinang.
Mahinang sabi ni Yun Changxi. 54. Napakarami. Malakas na sabi ni Yang Yiyo. Napakarami mo, brat. Kaya naman tutulungan kita. Kung hindi man, huwag mo nang isipin ang tungkol sa pag-set up nito. Bukod dito, ito ay 54 na mababang uri ng mga espiritong bato. Sa mundo ng paglilinang, ang proteksyon ng sekta ay ang harapan at pundasyon. Ang bilang ng mga espiritong bato na kinakailangan para sa anumang pagbuo ng isang sekta ng paglilinang ay maaaring matakot sa kamatayan mo. Bukod dito, ang pagbuo ng maliit na Jotian ay isang pagbubuo ng basura sa mundo ng paglilinang. Hindi bababa sa malaking Jotian formation ang ginagamit bilang proteksyon na porma sayon ng sekta. Ang sa iyo ay pang-apat na antas ng porma sayon, na maaari lamang ipagtanggol ang yugto ng Jindan. Naiinis na sabi ni Yun Changxi. Maaari bang ihambing ang lupa sa mundo ng mga magsasaka? Inilibot ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at sinabi sa kanyang puso. Totoo naman. Anyway, magagawa mo ito sa iyong sarili. Kung hindi ito gumana, maaari kang mag-set up ng isang pangatlong antas. Casual na sabi ni Yun Changxi. Hindi naman kailangan yun. Sa tingin ko, dapat kong pagsamahin ang mga spirit stone. Sabi ni Yang Yiyo. Bahala ka. Kapag nag-set up ka na ng formation, tawagan mo ulit ako. Sabi ni Yun Changxi at hindi pinansin si Yang Yiyo. Naisip ni Yang Yiyan na aabutin ng ilang araw para i-set up ang formation. Pipino muna niya ang elixir at pagkatapos ay gagawa siya ng paraan para makuha ang spirit stone. Pagkatapos tumingin sa paligid, bumalik si Yang Yiyan sa bagong nayon upang kumain ng hapunan kasama ang kanyang lola, at pagkatapos ay inihayag na siya ay pupunta sa pag-iisa. Ang silid ng pag-iisa ay itinayo sa bahay ni Nuno ng lumang nayon. Ang huling patio ng tatlong patio ay ang lihim na silid, na itinayo ni Chen Qibian partikular para kay Yang Yiyan. Siyempre, ang dalawang courtyard sa harap ay may kanya-kanyang secret chambers din para makapagsanay ang lahat. Gayunpaman, mayroong maraming mga silid at mga lihim na silid, sapat na para sa mga tao sa Yunmen na tirahan ngayon. Bago ang pag-iisa, sinabi ni Yang Yiyan kay Master Fang na kung ipinadala ni Shen Langran ang elixir, gagawin niyang pinuhin ang Peiyuan elixir at kumpletuhin ang transaksyon ng order. Siyempre, hindi niya dapat kalimutan na kumuha ng higit pang mga order. Ngayon kailangan niya ng mga espiritong bato, na siyang likas na mga batong kristal sa bibig ng mga sinaunang mandirigma. Master Fang, sino? Ay nagawa ng pinuhin ang Peiyuan elixir, nangako na paulit-ulit na kumpletuhin ang gawain. Para naman sa magkapatid na Lu Zuoxi, ipinagpatuloy nila ang pagpino ng anteng-anteng, na hindi nila nakumpleto noong nakaraang pagkakataon. Ang matandang lalaki, ang diwata ng alak na si Yang Yiyan, ay nagbigay sa kanya ng 10 bote ng alak ng unggoy, at hiniling kay Wang Zongren na bantayan siya at siguraduhing walang nangyari. Ibinigay din niya kay Wang Zongren ang 10 bote ng alak ng unggoy sa ilalim ng kanyang katawan para itago, at hiniling na bigyan siya ng sunod-sunod na bote kapag natapos na ang pag-inom ng matanda at gumawa ng kaguluhan. Siya. Sinabi rin kay Dugu Walking na protektahan ang nayon, at ang lahat ay pag-uusapan pagkatapos niyang lumabas sa pag-iisa. Tungkol sa pamumuhunan sa ecotourism, direktang sinabi ni Yang Yiyan kay Chen Qibian na kausapin si Liu Zhengguo, at hiniling kay Chen Qibian na tawagan si Liu Ziki upang mamuhunan sa pangalan ng Yunqi Company. Ang ecotourism na ito ay hindi nilayo na gamitin ng kanyang sarili, ngunit ito ay isang gantimpala para sa mga taga-nayon na lisanin ang lumang nayon. Sa katunayan, para sa mga practitioner, gusto ng lahat ang ganitong uri ng Dark Power Village, at alam nilang lahat na ang makapangyarihang puwersa ng sekta gaya ni Shenzong at Yinyo na binanggit ni Yang Yiyan ay maaaring magdulot ng gulo, kaya sinasadya ng lahat na magsanay upang pahusayin ang kanilang lakas. Pagdating sa secret room, kinuha ni Yang Yiyo ang Supreme Pill Furnace, inilabas ang 1,000 taong gulang na Ganoderma lucidum at iba pang mga espiritual na gamot, at kumuha din ng 5,000 taong gulang na Dragon Blood Grass, at sinimulang pinuhin ang Foundation Building Peel. Matapos matagumpay na mapino ang tableta sa pagtatayo ng pundasyon, magsusumikap siyang maabot ang yugto ng pagbuo ng pundasyon. Kabanata 345, Dantian Opening at Foundation Building. Hindi na pamilyar kay Yang Yiyo ang mga refining pills. Ang mga diskarte at iba pang aspeto ng alchemy ay pareho. Ang pagkakaiba lamang ay ang antas ng mga materyales ng alchemy ay napabuti. Sa relatibong pagsasalita, ang pagtaas ng epekto ng tableta ay nagpapahiwatig din na gugugol siya ng maraming enerhiya sa alchemy. Ngunit sa pangkalahatan, maaari na niyang pinuhin ang foundation pill ngayon. Dahil ang kanyang mental power ay mas malakas kaysa sa iba, ang mental power ng ikatlong antas ng Yuan Shenjing ay sapat na upang maihambing sa sinaunang mandirigma ng unang antas ng Xiantian. Kaya ang mga kondisyon para sa alchemy ay sapat. Confident din siya na kaya niyang pinuhin ang foundation pill. Susunod, buksan ang alchemy furnace, sindihan ang tunay na apoy, ilagay sa espiritual na gamot, at magsimula ng madali. Una, ilagay ang mga pantulong na espiritual na gamot sa isa-isa, at pinuhin ang likidong gamot gamit ang sibil at militar na apoy.
Sa ilalim ng kontrol ng makapangyarihang mental na kapangyarihan, ito ay madaling gawin. Isa-isa, ang mga espiritual na gamot ay binago sa asensya ng likidong gamot at kinukuha. Nakalimutan ni Yang Yiyu ang oras at lahat. Alchemy na lang ang natitira sa kanyang mga mata. Matapos ang pangunahing gamot, ang 1000 taong gulang na Ganoderma lucidum, ay dinalisay at dinalisay sa asensya ng likidong gamot, ang buong lihim na silid ay napuno ng nakakapreskong halimuyak na panggamot. Ang lahat ng mga espiritual na gamot ay dinalisay, at pumasok sa yugto ng pagkondensasyon sa mga tabletas. Sa oras na ito, si Yang Yiyu ay lubos na nakatutok, at isa-isa niyang binansagan, at ang Supreme Pale Furnace ay nagniningning at umuungal. Hindi ko alam kung ilang oras na ang lumipas. Ang noo ni Yang Yiyu ay pinagpapawisan, at siya ay bumulwak ng isang subo ng dugo sa Pale Furnace. Boom! Ang Pale Furnace ay gumawa ng mahinang tunog, at si Yang Yiyu ay umungal, tapos na ang tableta. Nakumpleto na ang huling spell para mangolekta ng tableta. Lalong lumakas ang amoy ng mga tabletas sa buong secret room. Tumawa si Yang Yiyu. Ang tableta sa pagtatayo ng pundasyon ay matagumpay na napino, at ito ay hindi isang maliit na bilang, isang buong siyam. Pagkatapos buksan ang Pale Furnace, iniligpit niya ang siyam na tabletas na nagtatayo ng pundasyon. Nagbuhos siya ng isa at inilagay sa kamay niya. Ito ay katulad ng inilarawan sa recipe ng tableta. Ang laki ng isang salamin na marmol, ang bawat tableta sa pagtatayo ng pundasyon ay ginto, na may mga pattern sa ibabaw nito, at ito ay mukhang natural. Ang amoy ng gamot ay nagpa-refresh sa kanyang pakiramdam, at ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan ay automatikong umikot. Panahon na para maapektuhan ang panahon ng pagtatayo ng pundasyon. Matapos bamulong sa sarili, naupo siya ng naka-cross-legged at nilunok ang tableta sa pagtatayo ng pundasyon sa isang lagok. Boom! Ang tabletang nagtatayo ng pundasyon ay natunaw sa kanyang bibig, at naging isang malaking espiritual na agos ng enerhiya na sumabog sa kanyang katawan. Ang Chen-kun creation technique ni Yang Yiyu ay tumatakbo, at mabilis niya itong pino para masira ang antas ng cultivation. Pagkatapos ng isang cycle ng operasyon, ang totoong chi sa 8 pambihirang meridian sa kanyang katawan ay biglang napuno. Boom boom boom. Sa oras na ito, isang mapurol na dagandong ang nagmula sa lahat ng bahagi ng kanyang katawan. Si Yang Yiyu ay hindi natakot. Alam niya na ito ay isang pagbabagong naganap pagkatapos maabot ng tunay na chi sa kanyang katawan ang limitasyon nito. Matapos makompress ng paulit-ulit, ang tunay na chi ay sumailalim sa isang qualitative na pagbabago. Ang antas ng paglilinang ng ikasyam na antas ng chi refining stage ay umabot din sa isang kritikal na punto. Sa oras na ito, alam niya na oras na upang makapasok sa yugto ng pagtatayo ng pundasyon. Sa aking puso, sinunod ko ang sikreto ng pagsasanay sa Chen-kun Zhuagang at sumigaw sa aking puso. Nang madilim ang panahon, nagsimulang umusbong ang mga usbong, at pagkatapos ay nahati ang langit at lupa, na itatag ang Chen-kun, pinasigla si Yin upang pasiglahin si Yang, at naipamahagi ang tunay na diwa. Ang Yin ay naging hangin at ulap, at si Yang ay naging kulog. Dugo at buto ang nagbunga ng mga bundok at ilog, ang mga ugat at ugat ay nagbunga ng mga halaman, ang Chen-kun ay nagbago at binago ang Yin at Yang, at ang pundasyon ng sansinukob ay itinayo, at si Chen-kun ay nilikha ang buhay. Ang lihim na pagsasanay na ito sa pagbuo ng pundasyon ay ang lihim na paraan ng yugto ng pagbuo ng pundasyon ng Chen-kun Zhuagang. Sa pamamaraan, ang katawan ng tao ay ang universo, at ang pundasyon gusali ay ang ugat ng pagbuo ng langit at lupa. Ang hinaharap na pagsasanay ay magbabago sa Chen-kun, ang araw at ang buwan, at lilikha ng lahat ng bagay. Sa makatuwid, ang pagtatayo ng pundasyon ay ang pundasyon ng paglilinang, at ito ang pagpasok sa pintuan ng paglilinang. Kapag ang pundasyon ay matagumpay na naitayo, isang dantian ang mabubuo sa katawan. Sa hinaharap, hindi na pupunuin ng totoong chi ang 8 pambihirang meridian ng buong katawan, ngunit lahat ay magtitipon sa dantian. Ang chi ay ibinubuga mula sa dantian at natipon din sa dantian. Ang dantian ay ang pundasyon, at ito ang pundasyon ng paglilinang ng magsasaka. Sa hinaharap, kapag nagsasanay sa mas mataas na antas, ang mga pagbabagong magaganap ay magbabago sa dantian. Ang dantian ay magiging isang universo, isang mundo. Bagamat natapos na ni Yang Yiyu ang pagbigkas ng sikretong formula, sa huling sandali ay pinakilos niya ang lahat ng tunay na chi sa kanyang katawan sa dantian. Kung magtagumpay siya, mabubuksan niya ang dantian at matagumpay na maitayo ang pundasyon. Bang! Pagkatapos ng malakas na ingay, nanginginig ang buong katawan ni Yang Yiyu at bumulwak ang isang bibig ng dugo. Sa pagkakataong ito, nabigo ang pag-atake. Ngumiti siya ng mapait at sinabing, alam ko na hindi ganoon kadali ang pagtatayo ng pundasyon. Ang buksan ng dantian at itayo ang pundasyon ay ang pagpapakilos ng totoong chi mula sa lahat ng direksyon ng katawan ng sabay-sabay, tulad ng pag-atake sa tarangkahan ng lungsod sa isang digmaan, at biglang magtipon at umatake sa lugar na 3 pulgada sa ibaba ng pusod sa katawan, na karaniwang kilala bilang Niwan Palace.
Ang pagsira sa pinto ng Niwan Palace ay katumbas ng pagbubukas ng dantian at matagumpay na pagtatayo ng pundasyon. Walang reaksyon sa unang pagkakataon, at walang lumitaw sa panloob na pangitain, na isang pagkabigo. Sa oras na ito, ang boses ni Master Yun Changxi ay tumunog sa isip ni Yang Yiyo, na nagsasabing, "Anak, isang beses ka lang nabigo, ano ang malaking bagay? Dapat mong malaman na sa mundo ng paglilinang, kahit na ikaw ay isang henyo sa paglilinang, walang maraming mga tao na matagumpay na mabubuksan ng dantian at maitayo ang pundasyon ng sabay-sabay. Maraming mga tao na nag-cultivate sa yugtong ito ay madalas na gumastos ng 12 dosenang o kahit na daan-daang mga epekto bago nila matagumpay na mabuksan ang dantian at maitayo ang pundasyon. Ang oras na ginugol ay 3 hanggang 5 araw para sa mga nangungunang henyo, 10 araw hanggang kalahating buwan para sa susunod na pinakamahusay, at 3 hanggang 5 taon. Kahit na mga dekada upang magtagumpay. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi nagkakaroon ng pagkakataon ng ilang tao na linangin ang dao ng Taoismo sa buong buhay nila. Madaling pinuhin ang Qi, ngunit mahirap magtayo ng pundasyon. 70% ng mga tao sa mundong ito ay humihinto sa hakbang na ito at kalaunan ay nagiging lows. Bakit napakahirap magtayo ng pundasyon? Ito ay dahil sa pamamagitan lamang ng pagtatayo ng isang pundasyon maaari kang magsanay ng iba't ibang mga spelling, magsanay ng walang kamatayang sining sa mata ng mga ordinaryong tao, at ituring bilang isang walang kamatayan ng mga mortal. Ito ay dahil sa pamamagitan lamang ng pagsasanay hanggang sa yugto ng pagbuo ng pundasyon maaari kang magkaroon ng totoong Qi na tumatakbo sa iyong katawan, lumipad kasama ng hangin, at madaragdagan ang iyong buhay ng 2 henerasyon. Ito ay dahil mula ngayon mayroon kang mga kwalifikasyon upang sumilip sa daan ng langit, at magkaroon ng pag-asa na makamit ang Yuanshen at immortalidad. Siyempre, napakalayo para sabihin mong napakalayo na ng Yuanshen ngayon. Dapat mo na lang atakihin ang pas at buksan ang dantian. Nasa iyong kamay ang tableta sa pagtatayo ng pundasyon. Kung ikukumpara sa mga magsasaka na walang tableta sa pagtatayo ng pundasyon, ang iyong oras sa pagtatayo ng pundasyon ay 10 beses o 100 beses na mas maikli kaysa sa mga magsasaka na walang tableta sa pagtatayo ng pundasyon. Sa mata ng guro, hindi ikaw ang uri ng hanggal na kwalifikasyon. Sa loob ng 3 tabletas sa pagtatayo ng pundasyon, may pag-asa na makapagtayo ng pundasyon. Magsumikap. Ito ang unang pagkakataon na lumabas si Yun Changxi upang ipaliwanag at hikayatin si Yang Yiyo noong siya ay nagsasanay. Nakinig si Yang Yiyo sa mga salita ng kanyang master na si Yun Changxi, at kumukulo ang kanyang dugo. Aniya, pagkatapos na matagumpay na maitayo ng matanda ang kanyang pundasyon, maaari ba siyang lumipad? Totoong lumilipad. Hindi ang uri ng paglipad na maaari lamang akong manatili sa himpapawid ng ilang segundo pagkatapos kong tumalon. Siyempre, ano sa tingin mo ang isang cultivator? Sa tingin mo ba ay pandaraya lamang ang mga spells ng isang magsasaka? Sinasabi ko sa iyo na ang paglipad gamit ang isang espada, paglipad kasama ng hangin, at iba pang maliliit na spell ay maaaring gawin pagkatapos mong matagumpay na maitayo ang iyong pundasyon. Sa oras na iyon, hindi magiging problema ang paglipad. Siyempre, ang haba at taas ng paglipad ay nauugnay sa iyong sariling paglilinang. Kung mas mataas ang iyong cultivation, mas malakas ang iyong tunay na enerhiya, at mas magiging mas mahaba ang oras ng paglipad at taas. Sabi ni Yun Changxi. Paano ang pagkamit ng primordial spirit at pagiging immortal? Tanong ulit ni Yang Yiyo. Sinabi na ng brat na magtayo ka muna ng iyong pundasyon. Ang primordial spirit ay napakalayo para sa iyo ngayon. Matuto ka munang maglakad ng maayos, at pagkatapos ay isipin ang pagtakas. Nagsimulang magmura si Yun Changxi. Hindi ba nagtatanong lang ako? Inilibot ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata. Okay, magnilay para makabawi, at magpatuloy sa pagsasanay. Pagkatapos magsalita ni Yun Changxi, hindi niya pinansin si Yang Yiyo. Huminga ng malalim si Yang Yiyo at nagsimulang magnilay para makabawi. Nabigo ang pag-atake ngayon lang. Ang Qi ay biglang sumabog at nag-backfire, at ang Qi sa kanyang katawan ay nagkagulo. Ang kanyang hininga ay hindi matatag at kailangang mag-abayan ng maayos. Makalipas ang mahigit 10 minuto, gumaling siya at nilunok muli ang pangalawang tableta sa pagtatayo ng pundasyon. Bang! Fuck, nabigo na naman. Muli siyang nag-isip para ayusin ang kanyang paghinga. Makalipas ang kalahating oras, sinimulan niya ang ikatlong pag-atake. Ang langit ay malabo, at ang mga usbong ay nagsisimulang umusbong. Pagkatapos ang langit at ang lupa ay nahati, at ang tiyankon ay naitatag. Tiyankon na nilikha. Buksan ito para sa akin. Si Yang Yiyo ay umungal na may mga asol na ugat sa buong katawan, at ang kanyang mukha ay mapatla. Itinuon niya ang kanyang isip sa limitasyon at pinakilos ang Qi sa kanyang katawan upang salakayin ang Niwan Palace. Boom! Sa pagkakataong ito ay tumagal ng ilang segundo ang pag-atake. Naramdaman ni Yang Yiyo ang init sa kanyang kaliwang braso, at alam niyang ang kanyang amo na si Yun Changxi ang gumawa ng hakbang. Pagkatapos ng boom, ang kanyang kamalayan ay biglang lumitaw sa isang malabo na kaguluhan.
Ito ba, ang pagtatayo ng pundasyon ay matagumpay? Bulong ni Yang Yiu sa sarili. Sa oras na ito, ang boses ni Yun Changxi ay medyo pagod at nagsabi, bahong bata, ang dantian ay nabuksan na. Huwag ka lang tumayo dyan. Bagamat matagumpay na naitayo ang pundasyon, kailangan mong itakda ang linya ng pagpapatakbo ng Chenkon sa dantian. Sa hinaharap na sirkulasyon ng Jotian, ang tunay na enerhiya ay magpapalipat-lipat sa dantian. Sa oras na iyon, ito ang magiging estado ng Chenkon Yin at Yang, at ito ay iikot ng walang katapusan. Magpapahinga na po si Master. Ituturo ko sa iyo ang ilang maliliit na mahika na maaari mong sanayin. Maaaring kailanganin ng Master na matulog sa maikling panahon. Huwag mo akong istorbohin. Hindi mo ako magising kahit tawagin mo ako. Kung mayroong anumang likas na kayamanan na maaaring mapabuti ang kaluluwa sa hinaharap, tandaan na mangolekta ng ilan. Baka makatulong kay Master na makabawi. Ingatan mo sarili mo. Unti-unting nawala ang boses ni Yun Changxi. Salamat, matandang lalaki. Bulong ni Yang Yiu sa kanyang puso. Alam niya na kung hindi dahil sa Master, maaaring kailanganin niyang gumawa ng maraming pagtatangka upang matagumpay na maitayo ang kanyang pundasyon. Siya. Naunawaan din na ang sinabi niya tungkol sa tagumpay sa loob ng 3 beses ay ang kanyang tulong. Pagkatapos ay nayanig ang kanyang isip, at lumitaw ang ilang makakapal na impormasyon, na dapat ay ang mahika na itinuro ng Master. Ngunit si Yang Yiu ay walang oras na panoorin ito. Sa oras na ito, kailangan muna niyang patatagin ang kanyang dantian. Kabanata 346, Pagsasanay sa Wind Controlling Technique at Paglipad. Sa isang tiyak na sandali sa lihim na silid, idinilat ni Yang Yiu ang kanyang mga mata, at ang kanyang mga mata ay kumislap ng makinang na liwanag. Napabuga siya ng maputik na hangin, at puno ng ngiti ang mukha niya. Hindi pa babayaan ng Diyos ang mga nagsusumikap. Simula sa Wuxiang Dojo, wala siyang ipinagkait na gastos upang patayin si Ding Yang at ang matandang Diablo sa gitna ng mundo, pinukaw ang 2 sinaunang sekta sa Shanghai at inagaw ang 1,000 taong gulang na Ganoderma Lucidum, para lang pinuhin ang tableta sa pagtatayo ng pundasyon at makamit ang yugto ng pagbuo ng pundasyon. Sa tulong ng tableta at ng Master, sa wakas ay binuksan niya ang dantian upang matagumpay na maitayo ang pundasyon, at ang kanyang paglilinang ay umabot sa unang antas ng yugto ng pagbuo ng pundasyon. Sa teorya, ang unang antas ng yugto ng pagbuo ng pundasyon ay kapareho ng unang antas ng likas na kaharian ng sinaunang mandirigma. Ngunit sa katunayan, ito ay ganap na naiiba. Pinag-uusapan lang si Yang Yiu, siya ay isang espiritual na ugat na may 5 elementong katangian. Ang kanyang paglilinang ay ilang beses na mas mabagal kaysa sa iba, ngunit ang tunay na chi na nakapaloob sa kanyang katawan ay ilang beses din kaysa sa iba. Kaya kapag siya ay nasa 9 na antas ng chi refining stage, maaari niyang sugpuin ang unang antas ng likas na yugto at hamanin ang mga sinaunang mandirigma sa 2 antas ng likas na yugto. Ito ay dahil mayroon siyang mas totoong chi sa kanyang katawan. Ngayon, naabot na niya ang unang antas ng yugto ng pagtatayo ng pundasyon, at nabuksan na ang kanyang dantian. Ngayon, ang tunay na chi ni Rong Nai ay magiging mas malaki pa, na 12-dosenang beses na higit pa kaysa sa totoong chi na nakapaloob sa yugto ng chi refining stage. Katulad nito, ang kanyang paglilinang sa hinaharap ay magiging ilang beses o kahit 12-dosenang beses na higit pa kaysa sa iba. Dahil naglalaman ito ng mas totoong chi. Parang, sa chi refining stage, ang totoong chi na nakapaloob sa katawan ay ang halaga ng 1 tasa, at ngayon ito ay naging halaga ng 1 balde pagkatapos maabot ang yugto ng pagbuo ng pundasyon. Kung nais mong masira ang yugto ng pagtatayo ng pundasyon, kailangan mong punan ang balde ng tubig. Ito ay walang alinlangan na isang malaking proyekto. Gayunpaman, para kay Yang Yian ngayon, hindi ito mahalaga. Alam niya kung gaano kahirap makamit ang yugto ng pagtatayo ng pundasyon. Kailangan mong kumain ng 1 kagat sa isang pagkakataon, at magsanay ng mas mabuti sa hinaharap. Balang araw makakalusot ka sa mas mataas na antas ng paglilinang. Mula ngayon, unti-unting magpapakita ang kanyang mga pakinabang bilang isang magsasaka. Ang kakayahang magsanay ng mahika ay isang malaking hakbang sa daan ng paglilinang. Naniniwala si Yang Yian na kaya niyang patayin ang mga sinaunang mandirigma ng parehong kaharian sa loob ng ilang segundo. Hindi ito ang batayan para mag-practice siya ng mahika. Pagtingin sa loob, na kumpleto ang katatagan ng dantian sa katawan. Tulad ng sinabi ng Master, binuksan niya ang linya ng Jotian para sa sirkulasyon ng totoong chi sa dantian. Sa sandaling ito, lumitaw ang isang yin yang diagram sa dantian, na automatikong tumatakbo, walang katapusang sumisipsip ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa lahat ng oras at ginagawa itong tunay na chi. Malabo at magulo ang paligid ng dantian. Sa hinaharap, ito ay malamang na mag-evolve sa Jotian Star. Siyempre, ito ay nangangailangan ng isang malakas na larangan ng paglilinang. Ngayon siya ay itinuturing na pumasok sa larangan ng paglilinang. Ang espiritual na kamalayan ay lumabas sa katawan, at agad na ipinikit ni Yang Yiu ang kanyang mga mata upang pagmasdan ang mga spellang na itinuro ng Master sa kanyang isipan. Hindi ko alam kung anong spells ang pwedeng gawin.
Ang pamamaraan ng pagkontrol ng hangin, ang pamamaraan ng pag-iwas sa tubig, ang pamamaraan ng pagkontrol ng kidlat, wala na. Medyo nagulat si Yang Yiyo, at gustong sampain ang master sa kanyang puso. This is too pitfall, bakit tatlo lang? Sa pag-iisip tungkol sa master na natutulog ng mahimbing upang tulungan siyang itayo ang pundasyon, ang kaluluwa ng matanda ay dapat nalubhang na pinsala, kaya't siya ay umiwas sa pagmumura. Sa ibang pagkakataon, bigyang pansin ang mga likas na kayamanan ng pagpapanumbalik ng kaluluwa para sa matanda. 3 is 3, mas maganda kung meron kaysa wala. Nasa isip ko pa rin ang mana ni Wu Xian, at matututunan ko ang pangkukulam ng 5 Elements Essence Blood Curse. Sabi ni Yang Yian sa sarili. Matapos maingat na tingnan ang tatlong spellang, napagtanto ni Yang Yian na lahat sila ay maliliit na spellang, ngunit kapaki-pakinabang din ang mga ito. Sa kasalukuyan, matagumpay niyang naitayo ang kanyang pundasyon, at maraming spells ang kailangang suportahan ng cultivation bago ito maisigawa. Gayunpaman, pagkatapos basahin ito, talagang gustong sampain ni Yang Yian ang kanyang amo. Sa tatlong spells, nalaman niyang dalawa lang ang matutunan niya sa kasalukuyan. Ang isa ay ang Wind Control Spell, at ang isa ay ang Water Avoidance Spell. Ang Lightning Control Spell ay wala pa sa kondisyon para matuto. Pag-usapan muna natin ang Wind Control Spell. Ito ay isang spell na nasiyahan si Yang Yian. Ito ay umaasa sa suporta ng tunay na chi sa katawan, at ang espiritual na kapangyarihan ay nakikipag-ugnayan sa hangin sa pagitan ng langit at lupa, upang siya ay lumipad. Ngunit hindi ito madali. Kailangan mong magkaroon ng sapat na tunay na suporta sa chi at espiritual na kapangyarihan upang madama ang hangin. Walang limitasyon sa kung gaano katagal at gaano kataas ang maaari mong lumipad. Ito ay ganap na nakasalalay sa dami ng totoong chi. Hanggat ang totoong chi ay sapat, maaari kang lumipad sa anumang gusto mo. Ngunit ang kawalan ay ang pagkonsumo ng tunay na chi at mental na kapangyarihan, iyon ay espiritual na kapangyarihan. Gayunpaman, dapat matutunan ni Yang Yian ang spell na ito, na siyang tanging paraan para makatakas, at mas kapaki-pakinabang kaysa sa Magic Talisman. Ang isa pang spell sa pag-iwas sa tubig ay ang spell na tumutulong sa manok, na maaaring gawin ng walang anumang pagsasanay. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, maiiwasan ito ang tubig at malayang makalakad sa tubig nang hindi nababasa ang iyong damit kapag lamusong ka sa tubig. Ang Third Air Thunder spell ay medyo malakas na attack spell, ngunit dapat ay mayroon kang thunder para sanayin ito. Gustong sampain ni Yang Yian matapos itong makita. Hindi mo naman hahayaang tumayo siya sa tuktok ng bundok sa ulan at tamaan ng kidlat, di ba? Ang spell na ito ay maaari lamang isantabi sa ngayon. Agad na sinimulan ni Yang Yian na pag-aralan ang pamamaraan ng pagkontrol ng hangin. Pagkatapos ng isang pag-iisip sa kanyang isipan, ang tunay na enerhiya ay nagmula sa dantian at kumalat sa buong katawan, at pagkatapos ay ipinikit ni Yang Yian ang kanyang mga mata upang maramdaman ang pagkakaroon ng hangin sa pagitan ng langit at lupa. Ang pagsasanay sa pamamaraan ng pagkontrol ng hangin ay hindi nangangahulugan na dapat mayroong hangin, ngunit upang makipag-usap at madama ang pagkakaroon ng hangin, gabayan ang hangin upang maisama sa katawan, at pagkatapos ay gamitin ang isip upang magmaneho upang makamit ang layunin ng paglipad. Ang pagdama sa pagkakaroon ng hangin ay tulad ng pagdama sa espiritual na enerhiya ng langit at lupa noong unang nagsanay si Yang Yian. Bilang karagdagan sa 5 elemento ng espiritual na enerhiya, mayroon ding hangin at kulog, na lampas sa 5 elemento ng espiritual na enerhiya. Hanggat maaari mong pakiramdam at makipag-usap sa kanila, maaari mong gamitin ang mga ito para sa iyong sariling kapakinabangan. Sa simula, naramdaman ni Yang Yiyo ang pagkakaroon ng 5 elemento ng espiritual na enerhiya, at pagkatapos ay maingat niyang inunawa ang kapangyarihang higit sa 5 elemento ng espiritual na enerhiya. Ang prosesong ito ay hindi maaaring maiinip. Ang kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa ay hindi makikita o mahipo, ngunit ito ay totoo. Para sa mga magsasaka, maaari lamang silang makadama at makipag-usap. Sa ganitong paraan, nakatayo si Yang Yiyo sa lihim na silid na hindi gumagalaw. Hindi niya alam kung isang oras, isang araw, o 2 araw ang lumipas. Tahimik lang siyang nakapikit. Sa isang tiyak na sandali, biglang nakaramdam si Yang Yiyo ng kaunting lamig sa kanyang puso, at isang ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Alam niyang nagtagumpay siya. Hinihimok ng kapangyarihan ng espiritual na kamalayan, tila mabagal itong nakikipag-usap, at unti-unting lumakas at lumalakas ang lamig na ito. Ginabayan ni Yang Yiyo ang pagdating sa lahat ng bahagi ng kanyang katawan, at pamulong siya ng salitang nakakatunaw sa kanyang puso. Pagkatapos, binibigkas niya ang lihim na sining ng pamamaraan ng pagkontrol ng hangin sa kanyang isipan, ang mundo ay umiikot, sundan ang hangin at ulap, kontrolin ang daan ng walang hangin, hangin at tubig, ang kalsada ay hindi nakikita, at ang hangin ay tumataas. Ang huling salita ng pagbangon ay nahulog at napapikit, biglang idinilat ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay naramdaman niyang lumilipad ang kanyang katawan. Bang!
Ang wind controlling technique ay matagumpay, ngunit ang wind controlling technique ay hinihimok ng isip. Naisip na lang niyang lumipad at naisip ang langit. Nakalimutan niya ang kontrol ng spell at ang limitadong espasyo. Dahil dito, nang matagumpay na naisagawa ang spell, bigla siyang lumipad at tumama sa bubong. Tapos natamba siya at natulala. Mabuti na lang at malakas ang katawan niya, kung hindi ay duguan na siya. Matapos maupo sa lupa at makabawi, ngumiti si Yang Yiyo ng nakakaloko. Bagamat nawalan siya ng malay, masayang ngumiti siya dahil kabisado niya ang wind controlling technique. Kaya lang hindi niya na-control ng maayos ang lakas. Tumayo siya at nagpatuloy. Sa pagkakataong ito ay mabagal siyang gumalaw, at naiisip lamang ng kanyang isip ang lugar na 2 metro sa itaas ng kanyang ulo. Hindi siya naglakas loob na mag-imagine ng masyadong mataas, kung hindi ay muli siyang tumama sa kisame. Masakit talaga. Sa unang tagumpay, naging madali ang pangalawang cast. Sa isang pag-iisip sa kanyang isip, siya ay nag-imagine ng napakabagal sa pagkakataong ito. Sa susunod na sandali, ang kanyang 2 paa ay umalis sa lupa at lumipad pataas. Nang sasampa na sana siya sa kisame ay mabilis siyang tumigil sa paglipad. Pagkatapos ay naisipan niyang lumipad sa kaliwa't kanan. Hindi siya nang ahas na lumipad ng napakabilis. Kung naisip niyang lumipad pa kaliwa, lilipad siya sa kaliwa. Kung naisip niyang lumipad ng tama, lilipad siya sa kanan. Kung naisipan niyang huminto, titigil na siya. Ang lahat ay ganap na nakabatay sa isang kaisipan. Napaka-cool noon. Si Yang Yiyo ay lumipad ng higit sa 2 metro sa ibabaw ng lupa at lumipad ng paikot-ikot sa sikretong silid na higit sa 50 metro kwadrado. Maaari siyang lumipad ng mabilis o mabagal ayon sa gusto niya. Ang pinakamabilis na bilis na kaya niyang lumipad ay hindi mas mabagal kaysa sa 3 beses na bilis ng Magic Anteng-Anteng, at ito ay halos mas mabilis kaysa sa Magic Anteng-Anteng. Gayunpaman, pagkatapos lumipad ng halos 7 o 8 minuto, mabilis na huminto si Yang Yiyo dahil nalaman niyang halos maubos na ang kanyang panloob na enerhiya. Lihim niyang kinagat ang labi. Ito ay sobrang pag-aaksaya ng enerhiya. Ang ganitong uri ng paglipad ay maaari lamang lumipad sa loob ng 10 minuto. Sa hinaharap, dapat kang maging maingat na hindi lumipad ng daan-daang metro sa taas sa araw na iyon. Ito ay magiging kalunos-lunos kung mahulog ka kapag ang iyong enerhiya ay hindi sapat. Ang wind controlling technique ay mabuti, ngunit ang malaking kawalan nito ay ang pagkonsumo nito ng masyadong maraming chi. Kung nais mong gamitin ito, dapat kang maging maingat na hindi tumakbo sa kaaway. Kung lumipad ka ng 10 minuto, ang iyong chi ay mauubos, at ikaw ay nasa awan ng iba, naisip ni Yang Yiyo. Pagkatapos ay kinuha niya ang elixir at pinino ang isang furnace ng chi gathering pills kung sakaling may emergency. Kung gusto mong gamitin ang wind controlling technique, ang chi gathering pills ay kailangan na maaaring mabilis na mapunan ang iyong chi. Bukod dito, ang chi gathering pills ay kailangan para sa hinaharap na paglilinang. Ngayon na siya ay nililinang, ang espiritual na enerhiya na kailangan niya ay magiging ilang beses o kahit 10 beses na higit pa kaysa dati. Ang isang furnace ng chi gathering pills ay maaaring gawing 12 tableta pagkatapos magdagdag ng 5,000 taong gulang na dragon blood grass, na 2 beses na mas marami kaysa sa 6 na pildores na pinino dati. Nais kong pinuhin ang isa pang pagan, ngunit sa kasamaang palad ang elixir ay karaniwang nawala. Matapos iligpit ang mga tabletas, handa nang lumabas si Yang Yiyo mula sa pag-iisa. Hindi ko alam kung gaano katagal ang paghihiwalay na ito. Nang ilabas niya ang kanyang mobile phone at buksan ito, natigilan kaagad si Yang Yiyo. Kabanata 347, Espiritual na Paghahatid. Tiningnan ni Yang Yiyan ang oras sa kanyang telepono. Wow, 25 araw na ang lumipas mula noong unang araw ng kanyang pag-urong. Sa kanyang palagay, medyo mahaba nga ang retreat na ito, pero parang 7 o 8 araw lang. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ipinakita ng telepono na mahigit 20 araw na ang lumipas. Totoo naman na walang oras sa paglilinang. Parang habang buhay na ang nakalipas. Bulong ni Yang Yiyan sa sarili. Noong nakaraan, kapag binabasa ko ang mga class echo ng paglilinang, paminsan-minsan ay may isang talaan na ang isang tao ay umaatres, at libo-libong taon na ang lumipas sa mundo pagkatapos na siya ay lumabas sa pag-urong. Nang makita ko ito sa oras na iyon, itinikom lang ni Yang Yiyan ang kanyang mga labi at hindi naniwala. Ngayon tila totoo na ang kasabihang walang oras sa paglilinang. Hindi niya namamalayan na gumugugol siya ng higit sa 20 araw sa pag-urong sa bawat oras. May isip na ang mga nakarating sa langit sa paglilinang ay mas malala pa. Napabuntong hininga siya nang lumipad ang oras, at lalo siyang namangha sa mahika ng paglilinang. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto ng secret room at lumabas. Pagdating niya sa looban, nakita niya ang isang malawak na kalawakan ng pilak, ngunit ito ay isang makapal na layer ng nyebe. Ang mga bundok sa di kalayuan ay natatakpan ng pilak, na napakaganda. Ito ay malinaw na isang matinding malamig na panahon. Sa oras na ito, si Yang Yiyan ay biglang nakaramdam ng pagkailang.
Wala siyang narinig na ingay sa harapan at gitnang bakuran. Napakatahimik, parang walang tao. Sa isang pag-iisip sa kanyang isip, siya ay pinakawalan. Kanyang espiritual na kamalayan. Matapos matagumpay na maitayo ang kanyang pundasyon, hindi niya sinubukan kung gaano kalayo ang naabot ng kanyang espiritual na kamalayan. Bago itayo ang kanyang pundasyon, ito ay isang hanay ng espiritual na kamalayan na 70 metro. Kapag ang espiritual na kamalayan ay inilabas, ito ay lumampas sa 70 metro ng sabay-sabay. Pagkatapos ay nagpatuloy ito sa paglayo. 100 metro, 200 metro. Hindi ito huminto hanggang sa 500 metro. Sa pagkakataong ito, si Yang Yian ay ganap na natigilan. Alam mo, si Xia Lu ay may hahambing sa ikalawang antas ng Xiantian sa simula, ngunit ang kanyang espiritual na kamalayan ay 200 metro lamang. Siya ngayon ay nasa unang antas ng Xiantian, ngunit ang kanyang espiritual na kamalayan ay lumampas sa ikalawang antas ng Xiantian ng higit sa 1 beses. Hindi pa rin ito tumitigil at nagpatuloy sa pag-extend. 600 metro, 700 metro, 800 metro, hanggang sa huminto ang espiritual na kamalayan sa 900 metro. Sa madaling salita, pagkatapos niyang matagumpay na maitayo ang kanyang pundasyon, ang kanyang espiritual na kamalayan ay tumaas ng 10 beses, mula 70 metro hanggang 900 metro. At ito ay nasa hanay na 900 metro na nakasentro sa kanya. Ito ay isang napaka-nakakatakot na extension ng espiritual na kamalayan. Walang alinlangan na pagkatapos ng tagumpay ng pagtatayo ng pundasyon, ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay tumaas din ng malaki at sumailalim sa qualitative at quantitative na mga pagbabago. Ang pinakahalatang punto ay na pagkatapos na lumawak ang espiritual na kamalayan ngayon, tila naramdaman niya na parang lumakad siya palabas ng 900 metro ang layo. Ang espiritual na kamalayan ay ang kanyang mga mata, at ito ay ang parehong pakiramdam bilang kanyang sarili. Hindi pa ito nangyari dati. Ang espiritual na kamalayan noon ay parang mga mata na nakakakita kung saan napupunta ang espiritual na kamalayan. Ngunit ngayon ay parang binago niya ang kanyang sarili at nakatayo doon 900 metro ang layo, nakakakita at nakakarinig ng sarili niyang mga mata. Napaka-magical ng pakiramdam na ito. Karamihan sa lumang nayon ay nababalot ng kanyang espiritual na kamalayan, at lahat ng gumagalaw na bagay ay nasa ilalim ng kanyang pagbabantay. Parang ilusyon na tinatanaw niya ang buong field na napaka-magical. Ano? Ang nakakapagtaka kay Yang Yiyo ay bukod pa sa nakikitang nililinis ni Master Fang ang elixir sa sikretong silid sa harapan, ang ikatlong baguhan na si Wu Jian ay may hawak na piraso ng kahoy sa kanyang kamay at inukit ito. Matandang babae daw ang kinulit niya. Bilang karagdagan kina Wu Jian at Master Fang sa sikretong silid na nagpipino ng elixir, walang ibang tao sa buong lumang nayon. Dahil dito, kakaiba si Yang Yiyo. Hindi ba kailangang magsanay ang ibang tao? Ang tupay na inukit ni Wu Jian ay napakahusay sa kanyang espiritual na kamalayan. Ang puot sa kanya ay karaniwang nawala, na nagpakita na ang pagtalas ng inukit na sutra ng puso ay nagtrabaho. Gayunpaman, nang makitang tila mali ang kutsilyo ni Wu Jian, ang kanyang espiritual na kamalayan ay halos parang nakatayo sa tabi ni Wu Jian ng personal. Halos hindi namamali na sinabi ni Yang Yian, ang bilis ng pahilig na kutsilyo na ito ay dapat na mapabilis ng 1 punto, at ang puwersa ay dapat bawasan ng 3 puntos. Bang, nanginginig ang kamay ni Wu Jian at nahulog sa lupa ang kutsilyong inukit. WHO. Nagulat si Wu Jian sa biglang boses. Alam niyang siya iyon ngayon. Ngayon lang niya nakita na walang tagalabas sa nayon. Isang boses ang biglang tumunog sa kanyang tainga. Paanong hindi siya magugulat? Kasabay nito, nagulat din si Yang Yian. Para siyang nakatuklas ng bagong mundo. Sa sandaling ito, siya ay nasa likod bahay, at ang kanyang apprentice na si Wu Jian ay nasa harap na bakuran, halos 100 metro ang layo. Ngunit nakatayo siya sa ganoong kalayuan at walang kamalay-malay na kinausap si Wu Jian, na para bang nakatayo siya ng harapan. Dahil dito, biglang tumalon si Yang Yian mula sa isang cultivation word sa kanyang isipan ng paghahatid ng espiritual na kamalayan. Ang kakayahang magpadala ng tunog sa pamamagitan ng espiritual na kamalayan ay nangangahulugan na ang isang tao ay maaaring makipag-usap sa mga tao sa loob ng saklaw ng espiritual na kamalayan. Hanggat sila ay nasa saklaw ng espiritual na kamalayan, ang pakikipag-usap sa kabilang partido ay parang harapan lang. Bago ang pagtatayo ng pundasyon, mayroon ding espiritual na kamalayan, ngunit walang ganoong mahiwagang kapangyarihan. Ngayon na maaari niyang gamitin ang espiritual na kamalayan upang magpadala ng tunog, marahil ito ay isang benepisyo na dala ng pag-abot sa yugto ng pagbuo ng pundasyon. Ang malaking pagtaas ng espiritual na kamalayan ay nagdulot din ng isang pagbabago sa husay. Maaari niyang gamitin ang espiritual na kamalayan upang magpadala ng tunog, isang cultivation mahiwagang kapangyarihan. Tuwang-tuwa rin si Yang Yiyo. Nang makita ang nakakatakot na hitsura ng kanyang disipulong si Wu Jian, ngumiti si Yang Yian at sinabing, "Huwag kang matakot, Wu Jian, ito ang master." Guru. Bulalas ni Wu Jian. Sa pagkakataong ito ay narinig din niya ang boses ng master, ngunit tumingin siya sa paligid at hindi nakita ang master.
Huwag mo nang hanapin. Hindi mo makita ang master. See you later. Masayang sabi ni Yang Yian. Oh. Ang isip ni Wu Jian ay ganap na nalilito. Alam niya na ang kanyang pari ay napakalakas, marahil ay mas makapangyarihan pa kaysa sa minanang master na si Dao Mo, ngunit hindi niya akalain na ang Panginoong Yang Yian ay may ganoong kasanayan. Maaari ba itong 1,000 milya na paghahatid ng tunog? Naisip ni Wu Jian sa kanyang puso. Sa sandaling ito, ang espiritual na kamalayan ni Yang Yian ay pumunta sa sikretong silid sa harap ng bakuran upang hanapin ang alchemist na si Fang Daochang. Nais niyang malaman ang sitwasyon ng Pei Yuan na pinadalisay ni Daochang para sa mga pangunahing pamilya. Lumabas si matandang Fang mula sa retreat at nasa harap na bakuran. WHO. Katulad ni Wu Jian, natakot din ang Daoist Fang sa kakayahan ni Yang Yiu na magpadala ng tunog. Pagkatapos ng maikling paliwanag ni Yang Yiu, sa wakas ay tinanggap niya ito at nagmamadaling lumabas ng secret room. Ang Daoist Fang ay may kaparehong ideya kay Wu Jian. Matapos makita ang mga pamamaraan ni Yang Yiu, labis siyang natuwa. Kung mas makapangyarihan si Yang Yiu, mas malakas si Yunmen, at mas marami siyang matututuhan. Pagkatapos na nag-aabiso sa Daoist Fang, si Yang Yiu ay naglakad papunta sa harap ng bakuran. Sa wakas ay nakita na ni Wu Jian ang tunay na tao sa pagkakataong ito, at nagmamadaling lumapit upang sumaludo at nagsabi, "Congratulations, Master, sa paglaba sa retreat at pinagkadalubhasaan ang iyong mahiwagang kapangyarihan." Ngumisi si Yang Yiu at sinabing, "Ikaw bata ay naimpluwensyahan ka rin ng iyong nakatatandang kapatid at natutong purihin siya, haha." Matagumpay na naitayo ang kanyang pundasyon at nakapagpadala ng tunog sa pamamagitan ng espiritual na kamalayan, si Yang Yiu ay nasa napakagandang kalagayan. Ngumiti si Wu Jianji at walang sinabi. Siya ay isang tao na kakaunti ang mga salita sa simula, at upang makapagsabi ng ganoong pangungusap, ito ay talagang dahil na impluwensyahan siya ni Dugo Hui sa mga araw na ito. Nakilala ni Fang Meng ang master, at binabati ang master sa pag-alis sa pag-iisa at pagkamit ng mahusay na tagumpay sa kanyang mahiwagang kapangyarihan. Lumabas ang Daoist Fang mula sa isang side room sa harap ng bakuran at binati si Yang Yiu mula sa malayo. Haha, Lao Fang, hindi ka rin masama. Nakita ko na ang iyong mga kasanayan sa alchemy ay medyo mature na ngayon. Ngunit kailangan mo pa ring patuloy na magtrabaho ng husto. Ang paraan ng alchemy ay isang mahusay na paraan ng paglinang ng katotohanan. Ang iyong mga tagumpay sa hinaharap ay hindi magiging masama. Pagkaraan ng ilang oras, ituturo ko sa iyo kung paano pinuhin ang mga tunay na elixir para sa paglilinang. Tumawa si Yang Yiu, sa kanyang puso ay talagang iniisip niyang ipasa ang Qi Gathering Pill kay Daoist Gao Fang. Pagkatapos ng halos isang buwan na hindi siya nakita, ang Daoist Fang ay nasa ika-8 antas na ng Qi Refining Stage. Tila na kumpleto na ang kanyang internal force transformation, at ang kanyang cultivation ay gumawa ng malaking pag-unlad. Ang dahilan kung bakit ako naruroon sa kinatatayuan ko ngayon ay dahil sa suporta at pagtuturo ng Sect Master. Tiyak na magsusumikap ako para sa ating Yunmen sa hinaharap. Ang Daoist Fang ay may mayaman na karanasan sa secular na mundo at napakataktika sa pakikitungo sa mga tao. Mabilis siyang nagpahayag ng kanyang opinyon, ngunit nagsasalita rin siya mula sa kanyang puso. Sa panahong ito, sa pamamagitan ng alchemy, ang kanyang paglilinang ay talagang mailalarawan na gumagawa ng malaking pag-unlad. Seryoso yan. Ikaw ang alchemist ng aming Yunmen. Hindi mo kailangang pakialaman ang sitwasyon. By the way, natapos na ba ang transaksyon ng Peiyuan Pills para sa mga pangunahing pamilya? Tanong ni Yang Yiu sa kanya. Magre-report lang sana ako sa Sect Master. Nakumpleto ang lahat ng mga transaksyon kalahating buwan na ang nakalipas. Ngayon ay pinipino namin ang pangalawang batch ng Peiyuan Pills. Nang maglaon, narinig ito ng mga pangunahing puwersa at dumating. Kinuha namin ang negosyo ng 12 furnace ng Peiyuan Pills. Nakakuha kami ng 40 likas na espiritong bato sa kabuuan, na lahat ay nakaimbak sa mga kamay ng matandang babae. Nakangiting sabi ni Master Fang. Matandang babae. Saglit na natigilan si Yang Yiu, bakit biglang sumulpot ang isang matandang babae? Oh, ang lola mo. Mabilis na paliwanag ni Master Fang. Talagang natuwa si Yang Yiu, ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito, naunawaan niya na si Lola talaga ang matandang babae ng Yunmen. Nang marinig na mayroon ng 40 likas na kristal, gumaan ang pakiramdam ni Yang Yiu. Ito ay sapat na upang iset up ang maliit na Jotian formation, at maaari rin itong i-upgrade sa mas mataas na antas. Pagkatapos makipag-chat ng ilang pangungusap, nagtanong si Yang Yiu, nasaan ang iba? Bakit walang pumupunta para mag-practice? Hindi ba't hiniling ko sa kanila na pumunta sa ancestral home para mag-practice noong nag-iisa ako? Nang marinig ang tanong ni Yang Yiu, nanlamig ang mukha ni Master Fang at Wu Jian. Nagkatinginan sila, at pareho silang malungkot. Bumilis ang tibok ng puso ni Yang Yiu, at mabilis siyang nagtanong, may nangyari ba?
Huminga ng malalim si Master Fang at sinabi, may nangyari sa sinaunang kabisera. Ano? Anong nangyari? Si Shanshan ba? O si Taidan at ang iba pa? Si Yang Yiyu ay nagtaas ng kanyang boses, ang kanyang buong katawan ay nanlamig, at ang hindi nakikitang presyon ng panahon ng pagtatayo ng pundasyon ay pinakawalan. Ang general na nakatayo sa tabi niya ay hindi pa nagsasanay ng Taoismo, at isa pa ring sinaunang mandirigma. Hindi niya nakayanan at napaupo sa lupa sa ilalim ng panggigipit ni Yang Yiyu. Namutla din ang Daoist Fang at mabilis na nagsabi, Miss, okay lang. Kabanata 348 maraming halimaw at demonyo ang dumating. Alam ng lahat sa Yunmen sect na si Yang Shanshan ang buhay ni Yang Yiyu, kaya mabilis nilang sinabi na okay lang si Yang Shanshan. Una, kinailangang kumalma ni Yang Yiyu. Nakakamatay talaga ang aura na pinalabas niya. Hindi mo ba nakita na nakaupo na si Wu Jian sa lupa? Anong uri ng paglilinang ang mayroon ng sect master na ito ngayon? Paano siya nakakatakot? Naisip ni Daoist Fang sa kanyang sarili. Halos hindi siya makahawak sa ilalim ng aura ni Yang Yiyu. Nalaman din ni Yang Yiyu na ang kanyang kaba ay nagdulot ng matinding pressure sa kanyang apprentice at Daoist Fang, kaya mabilis niyang inalis ang hininga ng kanyang buong katawan. Ang Daoist na si Fang, na nakabawi na sa kanyang hininga, ay nagsabi, mga kalahating buwan na ang nakalipas, nang babalik na ang dalaga mula sa bakasyon sa taglamig, bigla siyang inatake ng isang misteryosong tao. Sina Tanglong at Goslow. Pinatay sila. Nagulat si Yang Yiyu, bumalik na ba si Shanshan? Nakabalik ng ligtas ang dalaga. Si Protector Luo at Miss Walking ang personal na pinuntahan siya. Sagot ng Daoist Fang. Paano ang kumpanya? Okay lang ba si Liu Ziki at ang iba pa? Tanong ni Yang Yiyu sa mahinang boses. Umiling ang Daoist Fang, lahat ay maayos sa kumpanya. Mabuti naman si Liu Ziki at ang iba pa. Dahil nagkaproblema sina Tanglong at Gu Siluo, pumunta si Walking Girl at Lu Hufa sa Good Company para manguna. Ang iba ay nag-aalala na may babalik sa Nayon para manggulo, kaya pumunta sila sa Zinkyun para magbantay. Tumango si Yang Yiyu para ipakita na alam niya. Ang mood ng kanyang cultivation pagkalabas sa retreat ay nawala, uuwi ako at titingnan. Pagkatapos noon, humakbang si Yang Yiyu at nawala sa harap ng dalawa. Sabik siyang makitang ligtas ang lahat. Ang pagkamatay ni Tanglong at Gu Siluo ay nagbigay sa kanya ng isang suntok, at ang kanyang puso ay labis na nanlumo. Ngayon gusto niyang malaman kung sino ang pumatay kay Shanshan. Ito ba ay isang tao mula sa Shenzong? O mula sa Yinyu sect? O si Guhua ba, ang pamilyang vampira na pamilya Dracula? Ay! Si Wu Mokyo, na nagpoprotekta kay Shanshan, okay na. Dumating siya sa bahay ni Zinkyun na parang hangin. Bilang. Pagpasok pa lang niya ay nakita niyang nandoon na ang lahat. Maliban kina Dugu Walking at Lu Suaxi na pumunta sa Guda para mga siwa, nandoon ang iba. Ang matanda, ang diwata ng alak, ay nakikipag-inuman pa rin kasama sina Wang Zongren at Dugu Hui. Sina Zhao Nan, Ningke at ang kanyang kapatid na si Yang Shanshan ay kasama ang kanilang lola sa looban upang magpainit sa araw. Dapat ay bumalik si Ningke pagkatapos ng mahabang bakasyon. Si Kiyoyon ay abala sa kusina, at si Chen Qibian lang ang wala. Inilabas niya ang kanyang espiritual na kamalayan at nalaman na si Chen Qibian ay tumitingin sa isang blueprint kasama si Liu Zhengguo sa bahay ni Liu Ziki. Isa itong blueprint ng disenyo ng hotel, at dapat nilang pag-usapan ang ecotourism. Matapos lumitaw si Yang Yiyu, ang lahat ay tila nakakita ng gulugod at sumigaw. Mula nang magkaproblema sina Tanglong at Goslow, lahat ay nabubuhay sa takot. Ngunit si Yang Yiyu ay nag-iisa, at walang nang ahas na gambling siya. Nang makita siyang lumabas sa pag-iisa ngayon, lahat ay masaya. Pagkatapos makipag-chat sa kanyang lola, pumunta si Yang Yiyu sa gilid at kinindatan ang kanyang kapatid na babae para lumapit. Matapos dumating sina Yang Shanshan at Zhao Nan, direktang sinabi ni Yang Yiyu, sabihin sa akin ang mga detalye ng sitwasyon sa oras na iyon. Nabulunan si Yang Shanshan na may pulang mata at sinabing, Kuya, Kuya Tang at Sister si Luo. Wu, wag ka munang umiyak, sabihin mo sa akin kung anong nangyari. Sinubukan ni Yang Yiyu na aliwin siya sa isang nakaka-relax na tono. Pagkatapos niyang tumigil sa pagsasalita, sinabi ni Yang Yiyu na may pulang mata, pagkatapos lang ng bakasyon sa Tag-Araw, noong gabing babalik kami, isang kakaibang babae ang dumating sa villa, at pagkatapos ay nakipag-away kay Brother Tang at Sister si Luo. Hinayla ako papunta sa underground secret room. Sinabi ng lalaki na ang pangalan niya ay Qiao Fu at siya ang kasambahay ng villa. Sinabi niya sa akin na huwag matakot at magtago sa lihim na silid at huwag lumabas, at pagkatapos ay tumulong. Sa madaling araw kinabukasan, tinawagan ko si Kuya Taidan. Pagkarating niya, lumabas ako sa secret room, at pagkatapos ay nalaman kong patay na sina Brother Tang at Sister si Luo, Wu. Naintindihan ni Yang Yiyu. Ayon sa paglalarawan ng kanyang kapatid na babae, ang babaeng dumating sa villa ay nagpaalala sa kanya ng isang hindi inaasahang tao. Ang kakaibang babae na nakatakas mula sa puntod sa ilalim ng villa.
Ayon sa amo, hindi tao o demonyo ang babae, parang demonyo pero hindi demonyo. Siya ang naging alipin ni Li Liangshan at napakakapangyarihang karakter. Gayunpaman, pagkatapos na patayin ang demonyong si Li Liangshan, ang babae ay nakatakas mula sa libingan, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay magiging gulo sa huli. Dumating siya sa villa at tila gumaling na ang kanyang mga sugat. Kung tama ang hula ko, maaaring dalawa lang ang dahilan. Ang una ay ang paghihiganti sa akin sa pagsira sa kanyang mabubuting gawa. Ang pangalawa ay upang mahanap ang mahiwagang kristal. Ang magic crystal na pinumula kay Li Liangshan ay ibinigay kay Wu Mokyo, na lubos na nagpalaki sa paglilinang ni Wu Mokyo at maihahambing sa yugto ng pagbuo ng pundasyon. Malamang na siya ay dumating upang sakupin ang mahiwagang kristal o upang maghayganti. Nang maisip niya ito, nag-aalala si Yang Yian tungkol sa kaligtasan ni Wu Mokyo at Qiao Fu, at mabilis na nagtanong, Shanshan, nakita mo na ba si Qiao Fu mula noon? Umiling si Yang Shanshan at sinabing, hindi ko pa siya nakikita simula noong gabing iyon. Yang Yian. Naging balisa. Kung ganoon nga ang kaso, maaaring na aksidente si Qiao Fu, at si Wu Mokyo, ang master na lihim na nagpo-protekta kay Shanshan, ay magiging mas mahirap na tumakas. Ngayon hindi ko alam kung sinong kaakit-akit na babae ang may mas malakas na cultivation, o si Wu Mokyo ay may mas malakas na cultivation. Kailangan ko pang magtanong ng mabilis tungkol sa sitwasyon ni Wu Mokyo. Sinabi lang ni Yang Yiu kay Liu Ziki ang tungkol sa pag-iral ni Wu Mokyo. Noong panahong iyon, sinabi niya kay Wu Mokyo na kung uuwi ang kanyang kapatid na si Shanshan, hahayaan niya itong manatili sa tabi ni Liu Ziki upang protektahan siya. Ngayon tanungin si Liu Ziki, kung wala si Wu Mokyo, dapat may nangyari. Para naman sa kapatid ni Wu Mokyo, si Wu Moxia, sinabi ni Yang Yiu sa kanya na protektahan si Ouyang Yuking. Pero ngayon hindi pa siya bumabalik. Matapos magpanggap na relax si Yang Yiu at inaliw ang kanyang kapatid na babae at ang lahat, naglakad siya papunta sa bakuran para tawagan si Liu Ziki. Matapos makonekta ang tawag, nagtanong siya tungkol sa sitwasyon. Ipinaliwanag ni Liu Ziki na hindi pa niya nakikita si Wu Mokyo. Dahil dito, lubos na nabalisa si Yang Yiu. Binigyan niya ng malaking kahalagahan ang tatlong ghost cultivator, maging ito man ay si Wu Mokyo o Qiao Fu. Napatay sina Tang Long at Gos Luo, at ayaw niyang magkagulo sina Wu Mokyo at Qiao Fu. Dalawa na lang ang sitwasyon ngayon. Ang una ay pumunta sina Wu Mokyo at Qiao Fu para habulin ang kakaibang babae at sila ay buhay pa. Ang pangalawa ay pinatay na sila. Ngunit anuman ang mangyari, kailangang pumunta ni Yang Yian sa sinaunang kabisera. Kailangan niyang mahanap sila pabalik, patay o buhay, at bigyan ng paliwanag sina Tang Long at Gu Siluo. Nalulungkot si Yang Yian na mayroong isang matandang lalaki na nagngangalang Jiexian sa kanyang bayan. Ang matandang ito ay isang sinaunang mandirigma na nalampasan ng likas, ibig sabihin, ang matanda ay maihahambing sa isang magsasaka noong panahon ng Jindan. Sa kanyang pamumuno, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kaligtasan ng pamilya. Ilang matandang Jiexian ang maaari sa lupa. Ito ay halos imposible. Kahit na mayroon, naniniwala si Yang Yian na bihira ang mga ito. Matapos maabot ng kultibasyon ni Yang Yian ang yugto ng pagbuo ng pundasyon, naramdaman niyang hindi maarak ang matanda. Nang gamitin niya ang kanyang espiritual na kamalayan para obserbahan siya, nakita niya ang isang grupo ng makapangyarihang enerhiya sa dantian ng matanda, at isang makinang nakatawan na kasing laki ng butil ng bigas sa gitna ng kanyang dantian. Si Yang Yian ay hindi baguhan sa paglilinang ngayon. Mula sa cultivation classics na nabasa niya sa kanyang isipan, ang butil ng palay sa dantian ng matanda ay dapat na gintong elixir. Ito ay isang napakalakas na enerhiya. Nalaman ito ng matanda habang nagmamasid. Kinusot niya ang kanyang mga mata at tamad na uminom, sinabing, Yun boy, tinitiktikan mo ba ako? Hindi na nagulat si Yang Yiu nang siya ay matuklasan. Lumapit siya at kumaway kina Dugu Hui at Wang Zongren para kumuha ng bote ng monkey wine. Pagkatapos ay umupo siya sa harap ng matandang diwata ng alak at nagsabi, Grand Elder, lalabas ako ng ilang araw. Pakiusap, alagaan mo ang aking tahanan. Bigyan mo ako ng 5 bote. Nako, 10 bote ng alak ng unggoy. Ginagarantiya ko ang kaligtasan ng lahat. Nakipag-usap ang matandang diwata ng alak kay Yang Yiu. Pagkatapos, marahil dahil natatakot siyang hindi pumayag si Yang Yiu, mabilis niyang idinagdag, ikaw bata ay sarado nitong mga nakaraang araw, at maraming halimaw ang dumating sa paligid ng nayon. Kung hindi dahil sa akin, sa tansya ko, matagal nang pumasok ang mga taong ito. Ang 10 bote ng alak ng unggoy ay hindi masyadong marami, tama ba? Nang marinig ni Yang Yiu na sinabi ng matandang diwata ng alak na 4 na alon ng mga tao ang dumating, nagulat siya at nagalit, at hindi niya napigil ang sabihin, may dumating ba talaga? Galit na galit ang matandang diwata ng alak, maaari ba akong magsinungaling sa iyo? Hayaan mong sabihin ko sa iyo na sa mga taong ito ay mayroong mga sinaunang mandirigma ng 3 antas ng katutubo, mga taong may katumbas na kakayahan, at maging ang mga kanluraning mabahong paniki.
May halimaw din na napakalakas ng aura. Ang mga taong ito ay nagtatago sa paligid ng nayon. Pagkatapos kong ilabas ang aura ko, hindi na sila naglakas loob na pumasok. Sabihin mo sa akin, magkano ang aabutin kung inumin mo ang 10 bote ng alak ng unggoy kung haharangan ko ang mga taong ito para sa iyo. Ang puso ni Yang Yiyo ay nasa kaguluhan. Alam niyang bagamat baliw ang matandang diwata ng alak, hindi siya magsasalita ng kalokohan para dito. Bukod dito, medyo malinaw ang kanyang pag-iisip kapag wala siyang sakit. Mataimtim niyang sinabi, hindi naman masyado. Ipinapangako ko na sa aking pagbabalik, sasabihin ko sa iyo ang isang lugar kung saan ang alak ng unggoy ay maaaring itimpla ng tuloy-tuloy, upang hindi ka magkukulang ng alak na maiinom. Upang manalo sa matandang diwata ng alak, nagsimulang gumastos ng malaking pera si Yang Yiyo. Pinlano niyang sabihin sa matandang diwata ng alak ang tungkol sa kuwebo kung saan nakatira si Monkey Dodo, at ang grupo ng mga unggoy na iyon ay talagang nakapagtitimpla ng alak ng unggoy ng tuloy-tuloy. Talaga. Huwag kang magsinungaling sa akin, matanda, bata ka. Tumayo ang matandang diwata ng alak na namumula ang mukha. Walang biro. Tumingin sa kanya si Yang Yiyo at sinabi. Hehe, okay, you can go with peace of mind. Titingnan ko kung sino ang maglalakas loob na pumasok sa nayon. Kung sino man ang maglakas loob na lumapit, babaliin ko ang kanyang mga paa ng aso. Ngumisi ng nakakaloko ang matandang diwata ng alak. Pagkatapos sa sandaling ito, ang kanyang pagtawa ay biglang tumigil, at bigla siyang tumingin sa isang bundok sa hilagang silangan ng bagong nayon, na kinusot ang kanyang mga mata at sinabi, tingnan mo, may lumitaw ng kausap ko. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang pumunta at tingnan. Nasa tapat ng bundok. Kabanata 349, Pagpatay sa katutubong antas 3 sa isang galaw. Nanlamig ang puso ni Yang Yiyan, at tumingin siya sa bundok na itinuro ng matandang si Jiexian. Ito ay isang maliit na bundok na hindi bababa sa 3,000 metro ang layo mula dito. Nagulat siya na ang matandang si Jiexian ay may malakas na espiritual na kamalayan, at siya ay karapat-dapat na maging isang makapangyarihang nilalang na lampas sa likas. Higit pang galit, ang mga taong ito ay talagang naramdaman malapit sa nayon. Ano ang mga ginagawa nila? Ano ang layunin? Sa kanyang puso, nahulaan na ni Yang Yiyan. Ito ay hindi hihigit sa alinman sa mga kaaway o ilang mga tao na naninibugho kay Peiyuandan at umaakit ng mga magnanakaw. Ang mga mapagkukunan sa mundo ay kakaunti, at hindi lahat ng puwersa at mga tao ay maaaring gumawa ng mga espiritual na gamot tulad ng malalaking pamilya, kaya normal para sa mga taong ito na magselos. May isip na pagkatapos makumplito ng unang batch ng Peiyuandan at ng mga pangunahing puwersa ng pamilya ang transaksyon, ito ay kakalat sa buong mundo ng sinaunang martial arts. Maaaring pinuhin ng Yunmen ang Peiyuandan at makakuha ng maraming likas na kristal bilang gantimpala. Palaging may mga taong kumukuha ng mga shortcut at nakipagsapalaran sa anumang panahon. Take your time, I'll go see what kind of monster it is. Pagkatapos sabihin ito, binati ni Yang Yiyan ang lahat at umalis. Nagpipigil siya ng galit sa kanyang puso at kailangan itong ilabas. Ang pangahas na pumunta sa nayon ay isang banta sa kanyang pamilya, na hindi niya hahayaang mangyari. Anuman ang dahilan, hindi pagiging nasa ibabaw, ngunit ang pagnanakaw ay masamang intensyon, sampay nito. Dumiretso si Yang Yiyan sa burol pagkalabas ng nayon. Ang kanyang espiritual na kamalayan ay 900 metro na ngayon. Upang hindi maalerto ang kaaway, inilabas ni Yang Yiyan ang kanyang espiritual na kamalayan nang marating niya ang kalagitnaan ng bundok. Sa isang iglap, nalaman niyang may tao nga sa tuktok ng bundok sa taas na 500 metro. Sa oras na ito ay isang matandang lalaki sa edad na ika-60 taon, na may matulis na mukha at tatsulok na mga mata. Ang kanyang mga mata ay umiikot sa kanyang mga mata, nakatayo sa tuktok ng bundok kung saan matatanaw ang bagong nayon sa ibaba. Sa espiritual na pangunawa ni Yang Yiyan, ang matandang ito ay isang congenital second level na pag-iral. Hindi alam kung siya ay mula sa isang sinaunang sekta, o kung siya ay isang casual na magsasaka. Nang dumaan ang makapangyarihang espiritual na kapangyarihan, ang taong ito ay biglang lumingon at tumingin sa paligid, ngunit walang nakitang sinuman. Kakaiba. Mali ba ang nararamdaman ko? Sabi niya sa sarili niya. Ngumisi si Yang Yiyan. Ang kanyang espiritual na kamalayan ay isang buong 900 metro, na mas mataas kaysa sa espiritual na kamalayan ng pangalawang antas ng pagiging likas. Hindi ito maramdaman ng taong ito. Sa oras na ito, nagmamadaling lumapit si Yang Yiyan, ngunit nakatagpo siya ng iba sa kanyang espiritual na kamalayan. At medyo kakaunti ang mga tao, isang buong 5 tao, na pumupunta sa tuktok ng bundok mula sa lahat ng direksyon. Ang burol sa paanan ng bundok ay isang burol na napakalapit sa bagong nayon, at makikita ang buong nayon. Umakyat ang mga taong ito sa bundok, at hindi alam kung kilala nila ang isa't isa o hindi. Anyway, 5 tao ang nagmula sa 3 direksyon. 2 grupo ng 2, 1 grupo ng 1.
Kasama ang nasa tuktok ng bundok, 6 na tao ang kabuuan. Ang 6 na tao ay lahat ay mukhang dilaw ang balat, na nangangahulugan na walang Western superpowers. Sinabi ng matandang si Jiexia na may mga superpower dito noon. Mula sa puntong ito, maaaring higit sa 6 na tao ang darating, at maaaring may iba pa sa paligid ng nayon. Nakita ni Yang Yian na mayroong 2 tao na may antas ng paglilinang sa ikatlong antas ng Xiantian, ang matandang lalaki sa tuktok ng bundok ay ang pangalawang antas ng Xiantian, at ang isa ay hindi isang sinaunang mandirigma kundi isang taong Tianxing. Kung tutuusin mula sa kanyang aura, dapat siya ang unang antas ng Xiantian. Nang makitang lumitaw ang mga taong ito, hindi nagmamadali si Yang Yian. Tumalon siya sa isang malaking puno at hinintay silang magtipon. Matapos pigilan ang kanyang aura, naniwala si Yang Yian na ang mga masters lang tulad ng matandang si Jiaxian ang makakadiscover sa kanya. Ang malakas na kapangyarihan sa pag-iisip ay ang pinakamahusay na suporta. Wala pang isang sandali, nalaman ni Yang Yian na ang mga taong ito ay nagtipon-tipon sa tuktok ng bundok ng walang anumang paunang pag-aayos. Pero hindi sila nagkita. Sa takip ng malalaking puno at bato, ang 6 na taong ito ay tila walang kamalay-malay sa pag-iral ng bawat isa. Hindi sila isang grupo ng mga tao. Siyempre, tulad ng pag-iisip na ito, nakita niya na ang matanda noon ay umalis at pumunta sa dalawa sa pangalawang antas ng mga taong Xiantian. Narinig lang niyang sinabi nito, 2 nakatatandang kapatid. May nahanap ka na ba? Tinanong siya ng isa sa 2 pangalawang antas ng Xiantian. Walang kakaibang paggalaw. Ang master ng Yangjia Village ay mahigpit na nagbabantay sa nayon sa mga araw na ito at hindi gumagalaw. Sagot naman ng huli. Nalaman mo na ba kung sino ang matandang iyon? Anong kaharian siya? Hindi, ngunit sa palagay ko siya ay marahil ay isang master ng pangatlo o kahit pang-4 na antas ng Xiantian. Lumapit siya sa Yangjia Village noong araw na iyon, ngunit natuklasan ng lalaking iyon bago siya pumasok sa nayon. Isang paghaharap lang ng momentum ay muntik na akong matamba. Nakakatakot talaga. Natatakot ako na siya ay malamang na maging master ng ika-4 na antas ng Xiantian. Narinig ni Yang Yian ang 3 tao na nag-uusap sa kanyang espiritual na kamalayan, at nanunuya sa kanyang puso. Talagang itinuring niya ang matandang lalaki ng diwata ng alak bilang isang pang-4 na antas na sinaunang mandirigma ng Xiantian. Ito ay walang pinagkaiba sa paghahanap ng kamatayan. Sa sandaling ito, mayroong 3 grupo ng mga tao sa tuktok ng bundok, na nahahati sa 3 lugar. Ang unang alon ay natural na ang 2 pangalawang antas na Xiantian at ang naunang matandang lalaki, at 3 pangalawang antas na sinaunang mandirigma. Ang ikalawang alon ay 2 ikatlong antas na sinaunang mandirigma. Ang huling alon ay ang Tianxing, ang kanyang aura ay mahusay na nakatago, kung hindi dahil sa malakas na kapangyarihan ng pag-iisip ni Yang Yian, talagang hindi niya maramdaman ang kanyang pag-iral. Nakikinig sa kanilang usapan, lahat sila ay nag-uusap tungkol sa matanda ng diwata ng alak. Gusto niya talagang pumasok sa nayon at nakawin ang Peiyuandan ng Yunmen. Ito ay karaniwang pareho sa nahulaan niya. Ang mga taong ito ay nainggit sa Peiyuandan ni Yunmen at dumating upang samantalahin ito. Siyempre, para sa kanilang mga pagkakakilanlan, bukod sa Tianxing, ang iba pang 3 likas na pangalawang antas na sinaunang mandirigma at 2 likas na ikatlong antas ay mula sa Overseas Divine Sect at Yinyu Sect. Sila lumitaw dito para guluhin siya at ipaghiganti si Dingyang at ang Earthcore Patriarch. Si Yang Yian ay nakinig ng mabuti sa loob ng mahabang panahon, at pagkatapos makumpirma ang kanilang pagkakakilanlan, inisya niya ang kanyang puso. Nang siya ay nag-aalala na hindi siya makahanap ng sinumang magtatanong tungkol sa pagkawala ni Zia Lu, ang mga tao mula sa Divine Sect at Yinyu Sect ay dumating sa pintuan. Nakikinig sa kanilang pag-uusap, nakatuon pa rin sa elixir ni Yunmen. Ito ay dahil din sa sobrang sikat niya sa Ancient Martial Arts Conference, o napilitan siyang magsalita tungkol kay Peiyuandan. Bilang karagdagan, sa panahong ito, nakumpleto ng Daoist Fang ang mga transaksyon sa mga pangunahing mundo ng pamilya, na napakapopular at umaakit sa sakit na pulang mata. Gayunpaman, inisyon ni Yang Yian ang kanyang puso. Ganon ba kadaling ay bully si Yunmen? Natuwa din siya na sinundo niya ang isang matandang lasenggo sa kabundukan, kung hindi ay nawasak ng isang tao ang Yunmen sa panahon ng pag-urong. Sa pag-iisip nito, si Yang Yian ay natakot at napuno ng galit. Ngayon siya ay magiging isang Verdugo. Kung hindi niya itatag ang kanyang autoridad, iisipin talaga ng sinaunang martial arts world na madaling ay bully si Yunmen. Sa isang pag-iisip sa kanyang isip, ginamit niya ang pamamaraan ng pagkontrol ng hangin upang lumipad at dumaong sa gitna ng 3 grupo ng mga tao. Sabi niya, iniisip pa rin ng isang grupo ng mga bridge clown ang tungkol kay Yunmen Peiyuandan. Sa tingin mo ba ay masyadong mahaba ang iyong buhay? WHO. Sino ang nagsasalita? Sa sandaling ibuka ni Yang Yian ang kanyang bibig, maliban sa supernatural na Tianxing na nagtatago sa likod ng isang malaking bato, ang 2 likas na ikatlong antas at 3 likas na pangalawang antas na tao ay nagulat at sumigaw. Nang tumangala sila,
nakita nila si Yang Yian na nakatayo sa isang malaking bato. Yunmen Sect Master Yang Yian, si Yang Yian ay bumigkas ng ilang salita sa boses na kasing lamig ng yelo. Sa oras na ito, ang 2 tao mula sa Shenzong at ang 3 tao mula sa Yinyuman ay alam din ang pagkakaroon ng isa't isa. Ha, ikaw si Yang Yian. Hinanap kita, ngunit dumating ka sa amin. Boy, tanungin kita, pinatay mo ba si Ding Yang mula sa Shenzong? Isang maikli at mataba na tao mula sa Shenzong ang nagtanong kay Yang Yian sa isang mahigpit na boses. Sa kanilang investigasyon, si Ding Yang ay pinatay ni Yang Yian, dahil ito ang balita mula kay Qing Cheng. Paano kung patayin ko siya? Hayag na umamin si Yang Yian. Good boy, kung gayon, ang balita mula sa Qing Cheng ay totoo, at ang Earth Core ng aking Yinyu Sect ay namatay din sa iyong mga kamay. Sabi ng matandang lalaki mula sa Yinyu Sect sa malalim na boses. Sa oras na ito, ang magkabilang panig ay lumapit kay Yang Yian at pinalibutan siya mula sa harap hanggang sa likod. Pinaningkitan ni Yang Yian ang magkabilang panig at sinabi sa malalim na boses, tapos na kayong magtanong. Ngayon may tanong ako. Nakipag-usap ka na ba, Shenzong at Yinyu Sect, sa may-ari ng Shenlong Tan na si Zia Tan? Matapos sabihin ito, napagmasdan ni Yang Yian na magkapareho ang hitsura ng magkabilang panig, ngunit hindi nagsalita. Dahil dito ay nanikip ang puso ni Yang Yian, at nagkaroon siya ng masamang premonition. Sa sandaling ito, isang matandang lalaki mula sa Shenzong na may mukha na parang itim na uling ay nagsabi sa malalim na boses, Anak, tawagan ang amo ng iyong Yunmen, bakit nagtatago? Halatang natatakot siyang malaman ang totoo. Natural na naunawaan ni Yang Yian na natatakot sila sa matandang diwata ng alak sa nayon. Sinabi niya sa malalim na boses, hindi namin kailangan ng aming Yunmen na elder na kumilos para makitungo sa iyo. Nang marinig ng magkabilang panig ang sinabi ni Yang Yian, lumuwag ang kanilang mga mukha. Talagang takot sila sa eksperto sa nayon. Ngayong wala na ang eksperto, hindi na dapat banggitin si Yang Yian sa kanilang mga mata. Ayon sa impormasyong nahanap nila, si Yang Yian ay higit sa isang first level na Scientian cultivator. Isang tao mula sa Yinyu Sect ang nagsabi, si Yang Yian ay nagsasabi sa iyo ng totoo. Nandito kami ngayon para ipaghiganti ang aking nakababatang kapatid na si Dizin. Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, ibigay sa iyo ang recipe para sa Peiyuan Pill, at baka maligtas ka. Hahaha, tumawa si Yang Yian nang marinig niyang magsalita ang taong ito. Ang paghihiganti ay peke, ngunit iniisip niya ang tungkol sa Peiyuan Pill. Hindi mo kayang guluhin si Wudang, at hindi ka nang ahas na pumunta sa Wudang para mangikil sa Peiyuan Pill, kaya pumunta ka para pukawin ang aking Yunmen. Sa tingin mo madaling eyebully si Yunmen, tama ba? Okay, pagsisisihan kitang pumunta dito ngayon. Pagkatapos magsalita ni Yang Yian, tumalon siya pababa mula sa malaking bato at sinampal ang isang ikatlong antas ng sinaunang mandirigma ng Xiantian mula sa Shenzong sa himpapawid. Nakakalog langit na palad. Matapos makamit ang pagtatayo ng pundasyon, ang palas na nanginginig sa langit ay lumabas na may malaking palad, at ang kapangyarihan nito ay tumaas ng gusto kumpara sa dati. Boom! Nakita ng itim na mukha na sinaunang mandirigma ng Divine Sect ang palad ni Yang Yian na dumarating ng may napakalaking momentum, nagbago ang kanyang mukha, at naglabas siya ng malaking singsing na kutsilyo mula sa kanyang likod, umungal, at ang enerhiya ng kutsilyo sa malaking singsing na kutsilyo ay lumundag, at biglang itinaas ang kutsilyo upang putulin ang malaking palad ng totoong enerhiya ni Yang Yian. Ngunit si Yang Yian ay nanunuya, pinagpawisan, at umatake ng may malakas na kapangyarihan sa pag-iisip. Dahil naglakas loob siyang gawin ito, siguradong pipilitin niya ang mga taong ito. Naramdaman ng nakaitim na matandang lalaki ng Divine Sect ang pag-atake ng espiritual na kaayusan ni Yang Yian, ang kanyang mukha ay nagbago ng gusto, at bigla niyang inilunsad ang kanyang mental na kapangyarihan upang lumaban. Ang mga sinaunang mandirigma na umabot sa likas na antas ay mayroon ding malakas na kapangyarihan sa pag-iisip. Pagkatapos, nang ang kanyang mental power ay bumangga sa mental power ni Yang Yian, ang itim na mukha na matandang lalaki ay sumigaw, Sa harap ng makapangyarihang mental na kapangyarihan ni Yang Yian, ang kanyang mental order ay tila isang bata, at si Yang Yian ay isang malakas na tao, at ito ay durog at bulok na pumasok sa kanyang isip. Napailing ang matandang itim ang mukha, at nagkalat ang lakas ng malaking singsing na kutsilyo sa kanyang kamay. Sa oras na ito, ang malaking palad ng enerhiya ni Yang Yian ay tumama sa kanya ng malakas sa tuktok ng kanyang ulo. Sa isang putok, tanging pigil na pag-ungol lamang ang narinig mula sa matanda. Agad siyang pinalo ng palad ni Yang Yian. Isang galaw agad ang pumatay sa likas na ikatlong antas. Sa oras na ito, nanlaki ang mga mata ng iba. Paano ito naging posible? Ang natitirang Shenzong Xiantian ay mukhang natakot. Sa isang engkwentro lang, ang kanyang nakababatang kapatid ay nadurog sa palad ng palad ni Yang Yian. Nagbago rin ang mukha ng 3 tao mula sa Yinyu Sect. Kabanata 350 ang sinumang maglakas loob na pumasok sa 10 milyang radius ay papatayin ng walang awa.
Ang batang ito ay isang mahusay na guro, mabilis na umatras, isang tao mula sa Yenyu sect ang sumigaw na may nanginginig na boses, at agad na binitawan ang kanyang katawan at tumakbo. Parehong natakot ang magkabilang panig sa pagpatay ni Yang Yiu sa Xiantian Level 3 ng Shenzong sa isang galaw. Ang Xiantian Level 3 na sinaunang mandirigma ay hindi ang Xiantian Level 1, kabilang sa Xiantian Level, ito ay itinuturing na pumasok sa threshold ng middle level. Kahit na ito ay Xiantian Level 5, huwag isipin na patayin ang isang Xiantian Level 3 na sinaunang mandirigma sa isang segundo. Si Yang Yiu ba ito ang Xiantian Level 5? O ang Xiantian Level 6? Ito pala ang batang ito ang nakatagong master. Mali ang impormasyon ng lahat. Ang pagpatay sa isang Xiantian Level 3 sa isang galaw ay hindi isang bagay na magagawa ng lahat. Kung hindi ka tatakbo ngayon, tanga ka. Ang bawat tatlong antas ng Xiantian Realm ay isang malaking antas. Ngayon ay kayang patayin ni Yang Yiu ang isang Xiantian Level 3 sa isang galaw. Walang duda na ang kanyang cultivation ay hindi bababa sa Xiantian Level 5. Ang tatlong tao mula sa Yenyu sect ay mas mabilis na tumugon sa isa't isa at tumakas sa lahat ng direksyon. Ang isa pang likas na ikatlong antas na mandirigma ng Divine Sect ay nagulat at agad na tumakbo palayo. Gayunpaman, tumikim si Yang Yiu at sinabing, huli na para tumakas. Mayroon siyang wind control technique, nakakalipad, at may malakas na espiritual na kapangyarihan na nakakakita ng 900 metro. Makatakas ba ang mga taong ito kung sila ay nagkakalat at tumakas? Hindi pinapansin ng tatlong tao mula sa Yenyu sect, una niyang itinuon ang kanyang paningin sa mga natitirang likas na ikatlong antas na mandirigma ng Divine Sect. Sa isang pag-iisip sa kanyang isip, ginamit niya ang pamamaraan ng pagkontrol ng hangin at lumipad sa hangin, at sinampal ang mga likas na ikatlong antas na mandirigma ng Divine Sect. Tumigil ka. Boom! Kinokontrol niya ang lakas ng palad na ito, upang maiwan ang isang nakaligtas at tanungin ang taong ito tungkol kay Zialo. Ang likas na ikatlong antas na sinaunang mandirigma ng Divine Sect ay naramdaman ng malakas na hangin sa likod niya, at ginamit ang lahat ng tunay na enerhiya ng kanyang katawan upang harapin ito kaagad. Alam niyang hindi na siya makakatakbo ng malayo pagkatapos na ikulong ni Yang Yiu, at maaga o huli ay mahuhuli siya, at wala siyang kumpiyansa na tumakas kay Yang Yiu. Sa kabilang banda, kung hindi niya pinansin ang pag-atake ni Yang Yiu, ang isang palad mula sa likod ay isang paraan ng pag-iisip. Mabilis niyang tugon, ngunit nang lumingon siya, nagulat siya. Talagang nakita niya ang katawan ni Yang Yiu na lumulutang sa hangin. Hindi lahat ay malayang lumipad sa himpapawid. Alam niya na ang mga sinaunang mandirigma na maaaring lumipad sa Xiantian ay pawang mga master na nakarating sa gitnang yugto ng Xiantian. Mayroong checkpoint bawat tatlong antas ng 9 na antas ng Xiantian, na nangangahulugang si Yang Yiu ay nasa ika-6 na antas ng Xiantian. Paano kaya niya mag-away ng ganito? Pinatay ng ika-6 na antas ang ikatlong antas sa loob ng ilang segundo, at pinatay ng gitnang antas ang maagang antas sa ilang segundo. Ito ay hindi mahirap sa lahat. Siya ay, sa sobrang takot ay nabasag ang kanyang atay at gallbladder. Nakaharap sa palad ni Yang Yiu, kagatin lang niya ang bala at salubungin ito. Bang! Ito ay halos isang mabagsik na suntok. Nang walang anumang pag-aalinlangan, ang taong ito ay lumipad ng paurong ng higit sa 10 metro, at nabasag ng kanyang katawan ng isang punong kasing laki ng mangkok, at ang puno ay nabasag ng may tunog. Sumigaw ang pandak at matabang matandang Shenzong at iniluwa ang isang subo ng lumang dugo, na nag-spray sa nyebe, gumuhit ng mga plum blossom, at pagkatapos ay nawala ng malay. Isa pang galaw. Gayunpaman, ang taong ito ay iniwang buhay ni Yang Yian, at siya ay malubhang nasugatan ng isang hampas ng palad. Napansin ng kanyang espiritual na kamalayan na ang kanyang mga buto ay nabali sa maraming lugar, at siya ay isa pa ring taong walang silbi. Wala pang 10 buntong hininga para harapin ang pangalawang Xiantian. Si Yang Yian, na nasuspine sa ere, ay hindi pinansin ang Shenzong Xiantian na nahimatay. Nagkaroon siya ng ideya at hinabol ang tatlong Xiantian ng Yenyu sect na tumakas mula sa tatlong direksyon. Ang tatlong taong ito ay pawang Xiantian ng ikalawang antas, kaya walang suspense sa pakikitungo sa kanila. Bukod dito, kaya niyang lumipad gamit ang wind control technique. Gaano man sila kabilis tumakbo, mabilis kaya silang lumipad. Naabutan niya ang una sa dalawang paghinga, at walang pag-aalinlangan na hinampas siya ng palad. Ang malaking palad ng tunay na enerhiya ay nahulog mula sa langit, at ang lalaki ay hindi man lang sumigaw, at siya ay naging isang pares ng meat paste. Pagkatapos ay naabutan niya ang pangalawa, at ginamit ang parehong paraan para gumawa ng kanyon para tamaan ang pangalawang Xiantian ng Yenyu sect hanggang sa mamatay. Ang huli ay tumakbo na ng 200 metro ang layo. Gayunpaman, siya ay nasa saklaw pa rin ng espiritual na kamalayan ni Yang Yian. Sa tulong ng kanyang tunay na enerhiya, naabutan niya ang huling Yenyu sect Xiantian sa wala pang 4 na paghinga. Ngumisi siya at lumutang sa hangin para harangin ang taong ito. Ang huling miyembro ng Yenyu sect ay ang matandang lalaki na nauna sa tuktok ng bundok.
Nakita niya si Yang Yian na lumulutang sa hangin, ang kanyang mukha ay sobrang mapatla, at siya ay bumulong sa kanyang sarili, ikaw. Ikaw. Ikaw ang ika-6 na antas ng Xiantian. Humph, Dai, malamig na ngumuso si Yang Yian at sinampal siya. Hindi siya interesadong makipagtalo sa taong ito. Huwag mo akong patayin, sigaw ng lalaki, natatakot at nataranta, ngunit ang parehong palad ay bumaba pa rin. Hawak niya ang isang mahabang espada sa kanyang kamay at ginamit ang kanyang tunay na lakas para labanan ito ng buong lakas. Ngunit sa huli, siya ay nauwi na parang sebang na sinusubukang ihinto ang isang karwahe, at bumagsak sa lupa sa isang hiyawan. Sa sumunod na sandali, sumisigaw pa rin ang lalaki, ngunit nalaman niyang hindi ito patay, ngunit ilang buto sa kanyang katawan ang nabali. Ako, hindi patay. Sabi niya sa sarili niya. Natural na gusto ni Yang Yian na panatilihin siyang buhay at magtanong tungkol kay Zialo. Hindi ko siya papatayin sa ngayon. Lumipad siya at binuhat ang lalaki, lumipad pabalik sa tuktok ng bundok at inihagis siya kasama ang Nahimete na Xiantian Level 3 ng Shenzong. Sa oras na ito, lumingon si Yang Yian at tumingin sa isang malaking bato at malamig na sinabi, lalabas ka bang mag-isa, o hahampasin kita ng palad? Ang taong nagtatago sa likod ng malaking bato ay ang supernaturalist ng Tianxing. Hindi siya tumakas, kaya walang ginawa si Yang Yian sa kanya. Ngayon ay pinanatili niya siya upang maitatag ang kanyang autoridad. Ang epekto ng pagtatatag ng autoridad ay wala dito, ngunit pandiwang publisidad. Gusto niya itong epekto sa kanyang puso. Sa lalong madaling panahon. Bumagsak ang boses, isang tinig ang tumunog sa likod ng malaking bato, hindi, nakalabas na ako. Ito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na mukhang isang lalaking nasa edad 40. Naglakad siya palabas na may nanginginig na boses. Nakita niyang pinatay ni Yang Yian ang Xiantian Level 3 Strongman ngayon lang. Kahit na siya ay isang supernaturalist ng Tianxing, katumbas lamang siya ng antas 1 ng Xiantian. Hindi niya maisip na lumaban sa harap ni Yang Yian. Mas mainam na iligtas ang kanyang buhay ngayon. Sino ka? Aling puwersa? Tanong sa kanya ni Yang Yian na may malamig na mukha. Ako. Ang pangalan ko ay Hishan. Hindi ako kabilang sa anumang paksayon. Isa akong casual cultivator. Master Yang, mangyaring iligtas ang aking buhay. Nandito ako para sumali sa kasiyahan. Nanginginig na sabi ni Hishan. Sali ka sa saya. Ang saya, makinig, bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Putulin ang isang braso mo at mabubuhay ka. Kung hindi, ako mismo ang gagawa. Upang maitatag ang kanyang autoridad ngayon, hindi nilayo ni Yang Yian na maging mabait. Kung siya ay hindi sapat na malakas ngayon o kung ang matandang si Jiaxian ay hindi namamahala sa Yunmen, ang mga taong ito ay wawasakin ng Yunmen. Nang marinig ni Hishan na hiniling ni Yang Yian sa kanya na putulin ang isang braso niya, hindi sigurado ang kanyang mukha. Tinitimbang niya ito sa kanyang isipan, at sa wakas ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, itinaas ang kanyang kaliwang kamay at hinampas ng kutsilyo ang kanyang kanang braso. Umalangaw-ngaw ang mga hiyawan ni Hishan sa tuktok ng bundok. Ang kanyang kanang braso ay naputol mag-isa at bumagsak sa lupa na may dugo. Alam niya sa kanyang puso na kung magpapatuloy ang kompetisyon, kung kumilos si Yang Yian, siya ay papatayin. Ito ay isang magandang deal upang ipagpalit ang isang braso para sa isang buhay. Matalino ka. Ngumuso si Yang Yian at hindi pinansin si Hishan, nakatingin sa dalawang tao mula sa Shenzong at Yinyuman. Itinuon niya ang kanyang mga mata sa likas na pangatlong antas na Panginoon ng Shenzong na nawala ng malay at sinabing, kung ikaw ay nagpapanggap na patay na, ipapadala kita upang makita ang hari ng impyerno ngayon. Sa kanyang espiritual na kamalayan, natuklasan na niya na ang taong ito ay nagising at nagkukunwaring Nahimete. Master Yang, iligtas mo ako, sa harap ng buhay at kamatayan, ang likas na pangatlong antas ng Master ng Shenzong ay agad na tumayo. Sabihin mo sa akin kung ang pagkawala ni Zia Tanzo sa Shenlongtan ay may kinalaman sa iyong Shenzong at Yinyuman. Ito ay medyo malinaw. Pag-isipan ito ng mabuti bago sumagot. Kung hindi mo ako masatisfy, alam mo ang kahihinatnan. Sabi ni Yang Yian sa malamig na boses. Sasabihin ko. Nagmamadaling sumagot ang dalawa. Pagkatapos ay magkasunod na sumagot ang dalawa at sinabi ito. Oo naman, ang pagkawala ni Zia Lu ay may kaugnayan kay Shenzong Yinyuman. Katulad ito ng nahulaan niya. Pagkalabas ng Wuxiang Daochang, kumalat ang balita ni na Shenzong at Yinyuman Qingcheng na sina Dingyang at Dixon Laozo ay pinatay ni Yang Yian. Nang maglaon, nagpadala ang dalawang pangunahing sekta ng dalawang Xiantian Level 3 para guluhin si Yang Yian. Matapos makapasok sa Jiushou, ang dalawang Xiantian Level 3 ay pinigilan ni Zia Lu. Matapos ang isang malaking labanan, ang resulta ay ang tatlo ay malubhang nasugatan. Ang dalawang Xiantian mula sa Shenzong at Yinyuman ay umalis sa Jiushou, at si Zia Lu ay malubhang nasugatan noong panahong iyon, ngunit hindi siya namatay. Gayunpaman, ayon kina Shenzong at Yinyuman, hindi mabubuhay si Zia Lu. Nagulat si Yang Yian.
Si Zialo ay hindi bumalik sa Shenlongtan pagkatapos ng labanan, at malamang na siya ay nasa panganib. Kaya saan siya pupunta kapag siya ay malubhang nasugatan at namamatay? Walang nakakaalam, ngunit naisip ni Yang Yian ang dalawang lugar. Ang una ay ang lugar kung saan ang matandang Daos na nagligtas sa kanya ay nasa lugar, at ang pangalawa ay ang bayan ni Zialo. Sinabi sa kanya ni Zialo na siya ay isang dragonfish sa isang lugar sa Yangtze River. Kung siya ay malubhang nasugatan at hindi pupunta sa Shenlongtan, mayroon lamang itong dalawang lugar na maaari niyang puntahan. Matapos marinig ito, naramdaman ni Yang Yiu ang hindi maipaliwanag na sakit sa kanyang puso, at galit na sinampal ang dalawang tao sa kanyang harapan. Ah, ikaw! Hindi inaasahan ng dalawang tao mula sa Shenzong at Yinyuman na biglang aatake si Yang Yiu at sisirain ang kanyang pangako. Ngunit ang tunog ay biglang tumigil, at siya ay namatay sa lugar. Sa kabilang panig, ang supernatural na taong Tianxing na inalis ang isang braso ay nanginginig sa takot na papatayin din siya ni Yang Yiu. Kinamumuhian ni Yang Yiu ang Shenzong at Yinyuman sa kanyang puso, kaya pinatay na lang niya ang dalawang tao, para lang mabigyan ng kaginhawaan si Zialu. Anyway, hindi malulutas ang galit sa pagpatay ng mga tao mula sa dalawang sekta. Nagpakawala si Yang Yiu ng mahabang dagandong, at ang tunog ay parang kulog. Ginamit ni Yang Yiu ang kanyang tunay na enerhiya at sinabi, mula ngayon, hindi mahalaga kung ito ay isang sinaunang martial artist o isang supernatural na tao ng Tianxing, kung maglakas loob siyang tumapak sa 10 milyang radius ng Yangjia Village, siya ay papatayin ng walang awa. Ang boses ay kumalat sa buong bundok ng ilang milya, at lumingon siya at sinabi sa supernatural na tao ng Tianxing, lumabas ka. End of this chapter.